Movie recap Tagalog here. Isang mag-asawang nasa gitnang edad ang pauwi na. Nang mapansin ng ina na dumidilim na, kinuha niya ang kanyang telepono upang tawagan ang kanilang anak. Balak alamin kung nakauwi na ba ito mula sa paaralan. Ngunit abala ang linya, kaya lalo siyang nag-alala. Tinawagan niya ang mga magulang ng matalik na kaibigan ng kanyang anak, pero walang sumasagot. Biglang muntik nang maaksidente ang kanyang asawa dahil napalingon ito sa buwan. Para bang masamang senyales iyon. Nagmamadali silang umuwi, ngunit nananatiling puno ng kaba ang kanilang mga puso. Hindi pa rin makontak ni Inha ang kanyang anak. 10:30 na ng gabi, ngunit hindi pa ito nakakauwi. Tinawagan ni Inha ang ina ni Yang Chul, ngunit sinabi nitong hindi nakita ng anak niya ang anak ni Inha. Pagkatapos, tinawagan naman niya ang ina ni Junsyok, ngunit wala ring sumagot. Habang nasa matinding pag-aalala sina Inha at ang kanyang asawa, bigla silang nakatanggap ng tawag mula sa ospital. Ipinaalam sa kanila na ang kanilang anak ay dinala sa emergency room at nasa kritikal na kalagayan. Nabigla ang mag-asawa nang dalhin agad ang kanilang anak sa agarang operasyon. Hindi makapaniwala si Inha sa nangyayari. Sinisi niya ang sarili dahil hindi niya agad nabigyang pansin ang kanyang anak. Lalong lumala ang sitwasyon nang dumating ang advisor ng klase sa ospital. Ngunit hindi rin nito alam kung ano ang nangyari. Maya-maya, dumating ang isang pulis upang kumuha ng salaysay. Tinanong nila kung may problema ba sa pag-iisip ang anak ni Inha. Hindi mapakalma si Inha at paulit-ulit na tinatanong kung paano nangyari iyon sa kanyang anak. Ngunit hindi iyon ang inaasahan niya. Natagpuan ng pulis si Sunho na nakahandusay sa lupa, ngunit ang kanyang mga sapatos ay nasa bubong. Mas naging magulo ang sitwasyon nang malaman na sira ang lahat ng CCTV sa paaralan. Matapos ang 3 oras ng tensyosong operasyon, nailigtas ng mga doktor ang buhay ni Sunho. Gayunpaman, sinabi ng doktor na dahil sa matinding pinsala sa utak, maaaring manatili si Sunho sa vegetative state habang buhay. Durog na durog si Inha nang marinig iyon. Lumuhod siya, umiiyak at nagmamakaawa sa Diyos na huwag kunin ang kanyang anak. Ngunit nanatiling hindi nagbabago ang katotohanan. Hindi na kinaya ni Inha ang sakit. Umalingaw-ngaw sa pasilyo ng ospital ang kanyang mga panaghoy. Samantala, sa bahay ni Yang Chul, aksidenteng nakita ng kanyang ina na may tumatawag sa telepono nito. Pagtingin niya, natuklasan niya ang isang video ng insidente sa bubong. Nagulat siya nang malaman na sangkot ang kanyang anak sa away. Galit niyang tinanong si Yang Chul kung binuli ba nila si Sunho. Itinanggi iyon ni Yang Chul. Sinabing laro lamang iyon. Ngunit hindi naniwala ang kanyang ina at lalo pang nagalit nang malaman ang kabigatan ng kinasasangkutan ng kanyang anak. Samantala, si Junsyok ay kalmadong nakahiga sa kanyang marangyang villa. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal ang ina ni Junsyok, nakita niyang umuwi ang kanyang asawa. Ang kanyang asawa ay isang chairman ng malaking korporasyon, isang makapangyarihan at maimpluwensyang tao sa lipunan. Nakarating sa kanya ang balita tungkol sa malubhang pinsala ng isang estudyante. Agad niyang iniutos sa paaralan na itago ang buong insidente at protektahan ang reputasyon ng kanyang anak. Nang tanungin tungkol kay Sunho, malamig niyang sinabi na hindi na ito muling magkakamalay. Samantala, sa ospital, masakit na inaalala ni Inha ang mga alaala kasama si Sunho. Noong araw na iyon, may nais sanang sabihin ng kanyang anak, ngunit dahil abala siya sa pagbe-bake, hindi niya ito pinansin. Ngayon, habang buhay niyang dadalhin ang sakit na iyon, nanatiling hindi nalulutas ang kaso. Sinusubukan ng vice principal na pagtakpan ng lahat, ibinubunto ng sisi sa advisor ng klase, at inuutusan ng lahat ng guro na manahimik. Galit ang advisor, ngunit wala siyang kapangyarihan. Wala siyang magawa kundi panoorin ang mga pangyayari. Hindi lamang si Sunho ang naghihirap, takot din ang kanyang mga dating malalapit na kaibigan, nangangambang lumabas ang kanilang mga mensahe sa group chat. Mabilis nilang binura ang lahat ng ebidensya. Sa klase, inanunsyo ng guro na napahamak si Sunho. Nagsimulang magbulungan ang mga kaklase kung siya ba ay binuli. Nang tanungin ng guro sa disiplina ang tungkol sa telepono ni Sunho, nagpanik ang buong klase, natatakot na baka may mga mensaheng hindi pa nabubura na matuklasan. Patuloy ang pagkuha ng salaysay ng pulis, ngunit nananatiling mailap ang katotohanan. Habang lalong nagiging komplikado ang lahat, iginiit ng pamilya ni Sunho na muling imbestigahan ang kaso dahil tumanggi silang maniwala sa unang konklusyon na isa lamang itong aksidente. Ngunit tumanggi ang pulisya dahil umano sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Puno ng pangamba, hinabol ni Inha ang mga pulis. Iginit niya na inayos o pinlano ang crime scene. Ayon kay Inha, napakaraming kahina-hinalang pagkakataon mula sa nawawalang telepono ng kanyang anak hanggang sa sabay-sabay na pagkasira ng lahat ng CCTV sa paaralan noong araw na iyon. Naiinis sa mga pulis nang ipahiwatig ni Inha na may nagmanipula sa lugar ng insidente. Galit siya dahil pakiramdam niya ay hindi nila ginagawa ng maayos ang kanilang tungkulin. Bilang isang ina, hindi siya mapakali sa kanyang dalmahati. Mahinang sinubukan ng ama ni Sunho na aliwin ang kanyang asawa. Ngunit determinado si Inha na siya na mismo ang mag-iimbestiga, kahit paabutin ito ng 10 o 100 taon. Pagdating sa bahay, nagalit siya nang marinig ang mga kapitbahay na nagchichismis tungkol sa kanyang anak. Gusto niya sana silang harapin, ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa. Marahan nitong hinawakan ang kanyang kamay at tahimik silang dumaan. Nais
Nais ng ama ni Sunho na magpahinga muna siya ng ilang araw at sinabing siya na ang bahala sa lahat. Sinimulan ni Inha na ayusin ang mga gamit ng kanyang anak, niyakap ang sapatos nito habang umiiyak. Nang medyo kumalma na siya, biglang naalala ni Inha na noong araw ng insidente, nagmamadaling umuwi si Sunho para kumuha ng isang bagay. Sa kilos nitong nagmamadali, nahulaan niyang may kinalaman iyon sa nangyari. Sinubukan niyang hanapin ang notebook na kinuha ng kanyang anak, ngunit wala siyang makitang parang diary nito. Agad niya itong sinabi sa kanyang asawa. Naniniwala silang ang diary at ang telepono ang pinakamahalagang mga pahiwatig. Hindi inaasahan, tumawag ang advisor ng nakababatang kapatid ni Sunho. Ipinaalam nito na nasangkot sa away ang anak ni Inha sa isang kaklase. Gusto ng ama ni Sunho na magsorry ang kanyang anak, ngunit iginiit ng bunsong kapatid ni Sunho na wala siyang ginawang mali. Nakaramdam ng matinding hindi komportable si Inha sa mayabang na asal ng kabilang magulang. Maingat niyang tinanong kung bakit nagkaroon ng away, ngunit patuloy na sinisisi ng kabilang magulang ang anak ni Inha. Seryosong sinabi ng bunsong kapatid ni Sunho na kung mauunang magsorry ang kabila, saka rin siya hihingi ng tawad. Nagalit ang magulang dahil kinokontra siya ng isang bata. Nang malaman ang dahilan, ayaw nang makipag-usap pa ni Inha sa magulang. Ngunit nang makita ng magulang ang kanyang pananahimik, lalo itong naging agresibo. Malamig na sinabi ni Inha na umalis na ang lahat at binalaan ang magulang na kung magpapatuloy ito sa panggugulo, mananagot ito. Binigyang diin ni Inha na walang nakakatakas sa karma. Sa tindi ng kanyang tingin, hindi na nakapagsalita pa ang magulang. Pagkalabas ng meeting room, agad na pinuntahan ni Inha ang batang babae na binuli ng kanyang anak. Yumuko si Inha at humingi ng tawad sa ngalan ng kanyang anak. Dahil dito, nakaramdam ng tunay na pagsisisi at guilt ang bata. Unti-unting nabago ng kabaitan ni Inha ang bata. Labis na nagulat ang mga magulang nito nang makita nilang ang mahigpit nitong niyakap si Inha. Samantala, mabilis na dinala ng ama ni Sunho ang kanyang anak palabas. Ayaw niyang patuloy itong gumamit ng karahasan, ngunit mas matatag pala ang kanyang anak kaysa sa inaakala niya. Tiningnan siya nito at sinisi dahil palagi itong nauunang humingi ng tawad. Sinabi pa nito na ang kanyang kahinaan ang dahilan kung bakit hindi niya naprotektahan ang kanyang kapatid. Nabigla ang ama ni Sunho sa mga salitang iyon. Bigla niyang naalala ang mga alaala kasama ang kanyang anak. Kahit na ang iba ang may kasalanan, siya pa rin ang laging nauunang magsorry. Ngayon lamang niya tunay na naunawaan ang ibig sabihin ng kanyang anak noon. Nang makita niyang lumalaki ang kanyang anak na babae at nagiging matapang, nakaramdam siya ng hiya sa sarili. Matapos ihatid ang kanyang anak sa bahay ng tiyahin nito, hindi inaasahang nakasalubong niya ang ina ni Junseok. Ngumiti ito at nagtanong tungkol sa kalagayan ni Sunho. Hindi alam ng ama ni Sunho na ang babaeng kaharap niya ang mismong nakasaksi sa pagbagsak ng kanyang anak noong gabing iyon. Noong araw na iyon, pumunta sa paaralan ng ina ni Junseok upang sunduin ang anak at aksidenteng nasaksihan ang buong pangyayari. Ngunit pinili niyang manahimik sa halip na agad itong iulat sa pulisya. Kalaunan, habang sinusuri ang jacket ng kanyang anak, hindi inaasahang nakita niya ang buttons ni Sunho. Sa takot, mabilis niya itong itinapon sa inidoro upang takasan ang konsensyang matagal nang gumugulo sa kanya. Sakto namang pumasok ang chairman at nang mapansin ang kakaibang pagkataranta ng kanyang asawa, agad siyang nagduda. Pagkaalis ng kanyang asawa, nakita niya ang butones sa inidoro. Gayunpaman, hindi na siya nagtanong pa at tahimik na tinulungan ang kanyang asawa na linisin ang lahat ng bakas. Samantala, dumating si Inha sa silid-aralan ni Sunho. Hiniling niya sa advisor na samahan siya upang makausap ang grupo ng mga kaibigan ng kanyang anak. Kinabahan si Junseok nang makita ang ina ni Sunho. Upang hindi maghinala ang iba, pumayag siyang makipag-usap. Hiniling ni Inha sa guro na buksan ang locker ng kanyang anak. Isa-isang tiningnan ni Inha ang mga gamit ni Sunho. Puno ng emosyon, nakatayo sa labas ng pinto ang mga kaibigan nito, balisang nagmamasid. Hinanap ni Inha ang mga gamit ni Sunho, ngunit hindi niya makita ang diary. Nakiusap siya sa advisor na tulungan siya, ngunit wala na itong magawa. Pagkatapos, hiniling ni Inha na makausap ng pribado ang mga bata kahit sandali. Lahat sila ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Tinanong ni Inha kung may nang bully ba sa kanyang anak, ngunit lahat sila ay nagsabing wala silang alam. Kinausap niya si Junseok ng hiwalay, ngunit sinabi nitong hindi na sila gaanong nag-uusap ni Sunho kamakailan. Nagulat ang ibang estudyante sa lantaran nitong pagsisinungaling. Biglang pumasok ang vice principal sa silid-aralan. Galit siya dahil kinakausap ni Inha ang mga estudyante nang walang pahintulot. Upang hindi niya matuklasan ang katotohanan, inimbitahan niya si Inha sa opisina ng principal at sinabing ayaw niyang maapektuhan ang ibang mga estudyante. Pagkarinig nito, wala nang nagawa si Inha kundi umalis sa paaralan. Habang pauwi, nadaanan niya ang lugar kung saan nahulog si Sunho at nakiusap siya sa gwardya na payagan siyang pumasok sandali. Nais ni Inha na maramdaman ang sakit na pinagdaanan ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumapit sa rehas habang tahimik na tumutulo ang kanyang mga luha. Nakatayo sa likod niya ang gwardya, nakakaramdam ng guilt habang pinagmamasdan ang umiiyak na ina. Samantala, nakuha ng ama ni Sunho ang talaan ng mga tawag sa telepono ng kanyang anak. May napansin siyang kakaiba, inutusan ng isang empleyado na hanapin ang address ng hindi kilalang numero. Nakapagtataka, ang address ay malapit sa paaralang kanyang pinagtuturuan. Agad niya itong dinala sa pulisya, ngunit tila naiinis ang investigador at ayaw nang buksan muli ang kaso. Kahit anong paliwanag niya, iginiit ng pulis na isa lamang itong kaso ng pagpapakamatay ni Sunho. Umalis ang ama ni Sunho na lugmok, puno ng pagsisisi. Iniisip niyang sana ay sinagot niya ang tawag ng kanyang anak, ngunit pinili niyang huwag pansinin iyon upang tumutok sa ibang estudyante. Nagkataon pa na ang estudyanteng tinulungan niya noon ay ang kuya ng batang babaeng binuli. Alam din ito ang sinapit ni Sunho, ngunit naniniwala ang kanyang nakababatang kapatid na hindi magpapakamatay si Sunho. Samantala,
Samantala, nakita ng bunsong kapatid ni Sunho ang travel schedule ng kanyang kuya. Pumunta siya sa flower shop upang magtanong pa. Ayon sa may-ari, bumili si Sunho ng bulaklak para ibigay sa isang babae. Ngunit makalipas lamang ang isang oras ay bumalik itong malungkot. Tila nalaman na may nobyo na ang babae. Pumasok sa kanyang isipan ang larawan ng kanyang kuya. Tahimik na tumulo ang luha ng bunsong kapatid ni Sunho. Pagkatapos, pumunta siya sa ospital upang bisitahin ang kanyang kuya. Ngunit hindi siya naglakas loob na pumasok. Nagkataon namang dumating din ang kanyang ama. Sinabi niya rito na binili ni Sunho ang mga bulaklak sa mismong araw ng aksidente. Samantala, pagbalik sa panaderya, nakatanggap ng tawag si Inha mula sa advisor. Sinabi nito na ang numerong natuklasan ng asawa ni Inha ay pag-aari ni Jongyun. Ngunit matagal na itong hindi pumapasok sa paaralan sa hindi malamang dahilan. Dahil sa pagtulong sa pamilya ni Sunho, napansin ng vice principal ang advisor. Gusto talagang makausap ni Inha si Jongyun. Ngunit pinayuhan siya ng guro na wag muna dahil ayaw ng mga magulang nito na lalo pang matroma ang kanilang anak. Samantala, pumunta sa ospital ang ina ni Junshok upang bisitahin si Sunho. Sa halip na alagaan ito, naisip pa niyang tanggalin ang tubo sa paghinga nito. Ngunit dahil sa konsensya, hindi niya nagawang gawin iyon. Si Inha, na wala pa ring alam sa katotohanan, ay taus-pusong nagpasalamat nang makita ang bisita. Habang paalis na, narinig ng ina ni Junshok ang doktor na nagsabing maayos ang paggaling ni Sunho. Nang marinig iyon, lalo siyang nabahala. Pagkatapos, hiniling ni Inha sa kanya na tulungan siyang hanapin ang diary dahil hindi pa siya nawawalan ng pag-asa na matuklasan ang katotohanan. Habang pauwi, tumawag ang ina ni Junshok sa ilang tao upang hanapin ang diary. Ngunit walang nakakaalam kung nasaan ito. Gabing-gabi na. Ngunit hindi makatulog si Inha dahil sa matinding pangungulila sa kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang mga lumang larawan ni Sunho. Habang nalulunod sa alaala, may dumating na mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nag-alalinlangan si Inha bago ito buksan. Nang mapanood ang video, napasigaw siya sa matinding takot at pagkabigla. Hindi makapaniwala si Inha na ganoon kalupit na binubuli ng mga kaklase ang kanyang anak. Dahil sa kanyang nakakapunit pusong sigaw, nagising ang ama ni Sunho at kinilabutan nang makita siyang nakalugmok sa sahig. Sinisi ni Inha ang kanyang asawa dahil hindi nito sinagot ang mga tawag ng kanilang anak at hinayaan itong saktan ng ganoon. Matapos mapanood ang video, nanggitngit sa galit ang ama ni Sunho at kinamuhian ang sarili dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang anak. Kinaumagahan, agad na pumunta si Inha sa bahay ni Junshok upang komprontahin sila. Natakot ang ina ni Junshok nang makita ang galit na mukha ni Inha. Malamig na tinanong ni Inha kung ano ang sinabi nito sa ibang mga magulang noong nakaraang gabi. Lumabas na ipinakita pala ng ina ni Junshok ang video sa ibang mga magulang at naisa na nilang humingi ng tawad kay Inha. Ngunit ayaw nilang madamay ang kanilang mga anak kaya pinakiusapan nila ang ina ni Junshok na manahimik. Hanggang ngayon, nagpapanggap pa ring inosente ang ina ni Junshok. Labis na nadismaya si Inha sa kanilang pagkukunwari. Sumigaw siya upang gisingin si Junshok. Pagkakita pa lang sa kanya, hinablot ni Inha ang kanyang damit at tinanong kung bakit nila nagawang gawin iyon sa kanyang anak. Ngunit walang pagsisisi si Junshok. Sinabi nitong laro lang iyon para sa kasiyahan. Sa sobrang galit, sinampal siya ni Inha. Agad namang hinarangan ng ina ni Junshok ang kanyang anak. Ngunit nang makita ang sakit ni Inha, kusa itong humingi ng tawad. Hindi pa rin sila mapatawad ni Inha. Pinilit niyang kontrolin ang kanyang galit at umuwi. Nag-atubili si Inha na pag-usapan ang tungkol sa video. Ngunit narinig na pala ng kanyang anak na babae ang lahat kagabi. Hindi ito naglakas loob na harapin sila at tumakas na lamang. Alam na rin ng mga nambuli na kumalat na ang video. Gayunpaman, hindi sila natatakot. Si Junshok lamang ang nagsimulang mabahala. Bumaba siya na seryoso ang mukha at umami na nakipaglaro siya kay Sunho. Agad namang gumawa ng plano ang chairman upang pagtakpan ng kanyang anak at balak nitong ibunton ang lahat ng sisi sa ibang estudyante. Nakatakda ng magpulong ang School Violence Committee. Samantala, pumunta ang ama ni Sunho sa istasyon ng pulis at nagwala. Ibinigay niya ang video sa investigador at iginiit na muling buksan ang kaso. Ngunit tumanggi ang investigador. Sinasabing nasa ibang unit ang jurisdiksyon ng kaso at wala siyang karapatang makialam. Nang makita ang determinasyon ng ama, lihim niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin kung sino ang nagpadala ng video. Habang pauwi, nagngangalit sa galit ang ama ni Sunho. Naalala niya ang pagkakataong may gustong sabihin ang kanyang anak. Ngunit dahil abala siya, hindi niya ito pinansin. May sasakyang nasa likuran nila na paulit-ulit na bumubusina at pinagmumura pa siya. Sumagad ang kanyang galit kaya binilisan niya ang takbo at inunahan ang sasakyan. Gusto niyang ilabas ang kanyang sama ng loob at saka lamang umuwi nang kumalma na siya. Sinikap ni Inha na manatiling matatag matapos ang matinding dagok dahil kailangan niyang maging malakas upang mahanap ang may sala. Patuloy namang pumapasok sa paaralan ang mga nambuli na parang walang nangyari dahil protektado sila ng kanilang mga magulang. Alam ng chairman na ang kanyang asawa ang nagpadala ng video. Binalaan niya ito na huwag na siyang pagsinungalingan muli. Nang makita ng ina ni Junshok kung paano kalmadong sinasaktan ng kanyang asawa ang isang empleyado, nakaramdam siya ng takot. Samantala, dumating ang bunsong kapatid ni Sunho sa silid-aralan ng kanyang kuya. Balak niyang kumprontahin ang mga nambuli, ngunit napigilan niya ang sarili. Pagbalik niya sa kanyang klase, hinarang siya ng batang babaeng binuli at nag-aalalang nagtanong tungkol sa kalagayan ni Sunho. Sinabi ng kapatid ni Sunho na mahalaga siya sa kanyang
kanyang kuya at maaari itong bumisita anumang oras. Samantala, dumating sa paaralan ang mga magulang ni Sunho. Nais nilang magdaos ng disciplinary committee meeting ang paaralan, ngunit sinadya itong pagtakpan ng administrasyon. Ang tanging pinagkakatiwalaan nila ay ang advisor. Hindi nito maisip na kayang gawin ng mga estudyante ang ganoong kalupit na pambubuli. Pagkaalis ng mga magulang, agad namang pinahirapan ng vice principal ang advisor. Hiningi nito ang detalyadong ulat ng lahat at nais gawing parang simpleng laro lamang ng mga bata ang pambubuli. Dumating si Inha sa panaderya at nakatanggap ng balitang hindi pumasok sa paaralan ang kanyang anak. Nang may kaba, paulit-ulit siyang tumawag, ngunit walang sumasagot. Sa labas ng tindahan, naghihintay ang ina ni Junshok. Dahil sa pagmamadali, inutusan nito ang isang empleyado na sabihan si Inha na maghintay hanggang makauwi siya. Sa mga sandaling iyon, magulo ang isip ni Inha. Natatakot na baka may nangyaring masama sa kanyang anak na babae. Nang medyo kumalma siya, tinanong niya ang ina ni Junshok kung ano ang pakay nito. May pagsisising ikinuwento ng babae na ang kanyang anak ay nanood lamang habang binubugbog si Susanho. Sinubukan pa nitong ipagtanggol ang kanyang anak at dahil sa mga pag-amin na iyon, bahagyang nagtiwala si Inha sa kanya. Samantala, sa paaralan, kinakausap ng advisor si Junshok. Galit ang guro dahil kumikilos si Junshok na parang siya pa ang biktima. Dahil chairman ang kanyang ama, nanatiling mayabang si Junshok. Umabot na sa ibang mga magulang ang kahilingan ni Inha na magkaroon ng school violence committee. Inakala nilang naghahanap lamang siya ng gulo. Samantala, nakuha ng bunsong kapatid ni Sunho ang address ng bahay ng nobya ng kanyang kuya at pinuntahan ito. Ngunit hinarang siya ng ina ng nobya ni Sunho na itinapon pa ang bouquet ng bulaklak sa basurahan. Mula sa loob ng bahay, lihim na sumilip sa bintana ang nobya ni Sunho. Sa galit, binato ng kapatid ni Sunho ang bintana hanggang mabasag ito. Saka siya tumakbo palayo. Gabing-gabi na at hindi pa rin umuuwi ang kanilang anak na babae. Kaya labis ang pag-aalala ng mga magulang. Hinanap siya ni Inha kung saan-saan, ngunit hindi niya matagpuan. Bigla na lamang tumawag ang florist at sinabing naroon ang anak ni Inha. Agad siyang nagmadali papunta sa tindahan ng bulaklak. Nagyakapan ng dalawa at nag-usap. Nalaman niyang pumunta ang kanyang anak sa bahay ng nobya ng kanyang kuya. Umiyak ang kanyang anak. Sinabing namimiss lamang niya ang kanyang kuya. Nang makita ang kanyang kahinaan, niyakap siya ni Inha at matagal na inalo. Hindi lamang ang mga nambuli ang iniimbestigahan, kundi pati na rin ang ibang mga estudyante na tinawag ng advisor para tanungin. Totoo ang pambubuli sa paaralan, ngunit pinili ng ibang estudyante na manahimik dahil sa takot. May natuklasan ding ilang mahalagang impormasyon ang pulisya. Nakuhanan lamang ng kamera si Sunho na mag-isang pumasok sa paaralan noong araw ng insidente. Ngunit sa pagsusuri, lumabas na nakipagkita siya sa kanyang nobya sa isang tagong sulok. Nakumpirma rin ng pulis na ang mga estudyanteng sangkot ay sinundo ng maaga ng kanilang mga magulang. Nagtataka ang ama ni Sunho kung sino ang nagpadala ng video, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito natutukoy ng pulisya. Lalong nabalisa si Inha. Iginiit niyang agad na kontakin ng pulis ang nobya ng kanyang anak. Ngunit hindi ito pinapalabas ng mga magulang nito dahil nais ng ina na makalimot na ang kanyang anak sa lahat ng nangyari. Hindi pa rin umuusad ang investigasyon, kaya muling bumagsak ang emosyon ni Inha. Pinayuhan siya ng kanyang asawa na tigilan na, ngunit hindi siya pumayag. Ipinilit niyang hindi siya susuko hanggat hindi nahuhuli ang may sala. Nakaramdam ng kahinaan ang ama ni Sunho, kaya nagpasya siyang pumunta sa paaralan upang alamin ang sitwasyon. Bahagyang nabanggit ng gwardya na maraming estudyante ang palihim na pumapasok sa paaralan sa pamamagitan ng side gate. Matapos ang insidente, agad pinalitan ng lahat ng CCTV sa paaralan. Pagkaalis ng ama ni Sunho, dumating ang mga magulang ni Yang Chul sa paaralan at nagwala. Sinigawan nila ang gwardya. Agad namang lumabas ang advisor upang umawat. Pinagalitan ng ama ni Yang Chul ang guro dahil hinayaan umano nitong maging suspek ang kanyang anak sa investigasyon ng pulis. Nainis ang advisor sa ganitong asal. Halos magkasuntukan ng dalawa bago pa nakialam ang vice principal. Mabilis na nakarating sa chairman ang balitang may nagkagulo sa paaralan, kaya agad siyang nagpatawag ng emergency meeting. Nagmadaling sabihin ng vice principal na walang karahasang naganap. Isa lamang itong laro ng mga bata. Ngunit mariing tumutol ang advisor. Sinabing ko kung may nasaktan kahit minsan at nagdulot iyon ng masamang intensyon, hindi iyon makatwiran. Malamig na tinanong ng chairman ang advisor kung nais ba nitong madamay ang ibang mga estudyante at masira ang reputasyon ng paaralan. Upang maayos na maresolba ang sitwasyon, nagmungkahi ang chairman ng bagong estratehiya. Kailangang ipaliwanag sa lahat na hindi kasalanan ng paaralan ang nangyari. Kasabay nito, dumagsa ang samahan ng mga magulang sa panaderya ni Inha at nagdulot ng gulo. Inaakusahan nila si Inha na sobra ang kanyang reaksyon at sinasabing matatakot ang mga bata sa presensya ng pulis sa paaralan. Naiinis si Inha sa grupong ito. Galit niyang sinabi na sisiyasatin niya ang lahat ng lubusan at pinaalis sila agad. Binalaan pa na ipapakulong niya ang mga ito kung hindi sila titigil. Pagkatapos, isinara niya ang panaderya. Wala na sa isip ni Inha ang magtrabaho. Nag-abot ang ama ni Sunho ng isang basong tubig sa kanyang asawa. Nanginginig itong tinanggap ni Inha. Nagsisisi na inilipat nila ang kanilang anak sa paaralang iyon. Niyakap siya ng kanyang asawa at nangakong hindi na siya magiging mahina pa. Samantala, sa paaralan, hinarap ng bunsong kapatid ni Sunho ang mga nambuli. Sa galit, malakas niyang sinipa si Kichan sa binti. Hinding-hindi niya sila mapapatawad. Pagkatapos ng klase, hindi inaasahang hinarang ni Yang Chul si Junshok. Sinabi nitong narinig niya ang usapan nila noong gabing iyon. Lumalabas na si Junshok ang nag-aya kay Sunho kung saan sila pupunta matapos ang klase. Upang patahimikin si Yang Chul, agad siyang inimbita ni Junshok sa kanilang bahay. Tinanong niya kung paano nito nalaman ang lahat. Lumabas na palihim
pala silang sinundan ni Yang Chul noong araw na iyon. Sinubukan ni Jun Seok na manatiling kalmado at sinabing hindi niya nakita si Sun Ho noong gabing iyon. Upang tuluyang matabunan ang katotohanan, binigyan niya si Yang Chul ng isang limited edition na gamit. Hindi niya alam na narinig ng kanyang ina ang buong usapan. Mula sa labas, napagtanto niyang nagiging masama na ang kanyang anak. Nilamon siya ng konsensya. Samantala, kausap ng pribado ng advisor si Inha. Sinabi nitong dati raw may nililigawan si Sun Ho, ngunit bigla itong tumigil sa pag-aaral. Nagtanong ang tiyahing naroon kung baka biktima rin ng pambubuli ang babaeng iyon at itinago lamang ng mga magulang ang nangyari. Nagulat sina Inha at ang guro dahil tila makatotohanan ang hinala. Hindi alam ni Inha na nasa mas malaking panganib pala ang kanyang anak. Sa kanyang bangungot, nakita ng ina ni Jun Seok ang sarili na nakatayo sa tabi ng kama ni Sun Ho sa ospital. Inaabot ang kamay upang tanggalin ang tubo sa paghinga nito. Biglang nagising si Sun Ho at hinawakan ang kanyang kamay na nagdulot ng matinding takot sa kanya. Ang naginip lamang pala iyon, bunga ng kanyang konsensya at masasamang iniisip. Nanginginig siyang tumingin sa kanyang asawa at sinabing lumala na ang lahat. Dumating sa ospital ang pamilya ni Sun Ho upang bisitahin siya. Nadurog ang puso ng kanyang kapatid nang makita siyang walang malay. Ipinahayag ng doktor na puno na ang ospital at kailangan nilang ilipat si Sun Ho sa ibang lugar dahil napakaliit na ng tsansang magising ito. Kinabukasan, pumunta sa paaralan ng mga magulang ni Sun Ho upang mag-imbestiga. Hinawakan ng ama ni Sun Ho ang kamay ng kanyang asawa habang papalapit sila sa samahan ng mga magulang at guro. Sa panahong yon, isa-isang iniimbestigahan ng pulis ang mga nambuli. Iginiit pa rin ng mga ito na normal na laro lamang yon. Tahimik na pinagmamasdan ng investigador ang kanilang mga ekspresyon. Nang si Ki-chan na ang kinakausap, inamin niyang binura niya ang video sa kanyang telepono. Tinanong siya ng pulis kung pinagtaksilan ba siya ng ibang mga bata. Dahil dito, nakaramdam si Ki-chan ng pagtataksil. Sumigaw siya na si Jun Seok ang utak ng lahat. Sa galit, ibinunyag niya na si Jun Seok ang nag-utos na saktan si Sun Ho habang siya naman ay nanood lamang at nag-video. Pagkaalis ni Ki-chan, si Jun Seok naman ang kinuwestiyon. Nakatayo sa labas ang ina ni Jun Seok. Nag-aalala habang nakikitang nagsisinungaling ang kanyang anak upang magtakip. Habang dumadaan, ipinahiwatig pa ni Ki-chan na nagawa na niya ang kanyang tungkulin. Kumpiyansang pumasok si Jun Seok sa interrogation room. Malamig na tinanong ng investigador kung siya ba ang utak ng lahat. Sumagot si Jun Seok na sinubukan pa niyang pigilan ang kanyang mga kaibigan. Binalaan pa niya ang investigador na sobra na ito sa reaksyon. Inutusan ng investigador na lagyan siya ng posas. Doon nagtapos ang investigasyon sa araw na iyon. Inanunsyo ng pulis na kailangan pa nila ng mas mahabang panahon upang magsiyasat. Nagtaka ang ama ni Sun Ho kung aamin ba ang mga ito. Ngunit wala ni isa sa mga bata ang nagpakita ng pagsisisi. Dahil dito, dismayadong umuwi ang mag-asawa. Pagdating sa bahay, may napansin si Inha na kakaiba. Karaniwan, hindi kailanman nagtatali ng laso sa sapatos si Sun Ho. Kung ganoon, bakit napakaganda ng pagkakatali ng mga sintas ng sapatos sa lugar ng krimen? Upang makasiguro, binuksan ni Inha ang lahat ng lagayan ng sapatos ng kanyang anak. Ni isa ay walang nakatali na parang bow. Ibig sabihin, may problema talaga sa sapatos na natagpuan sa pinangyarihan. Malinaw niyang naaalala na noong araw ng insidente, hindi rin nakatali ang sapatos ng kanyang anak. Sinabihan siya ng ama ni Sun Ho na huwag agad maghinuha. Ngunit pinaniwalaan ni Inha ang kanyang kutob at agad na pumunta sa istasyon ng pulis. Nagulat ang investigador nang hilingin ni Inha na suriin ang fingerprint sa sapatos. Ipinaliwanag niya na hindi kailanman nagtatali ng sintas ang kanyang anak, kaya siguradong may nag-ayos ng crime scene. Nag-alinlangan ang investigador. Naiintindihan niya ang punto ni Inha, ngunit hindi sapat ang batayan na nakatali o hindi ang sapatos upang magsagawa ng fingerprint comparison. Napasubsob si Inha sa upuan, parang nawalan ng pag-asa. Sumigaw siya para sa hustisya ng kanyang anak. Pagkaalis ni Inha, naisip pa rin ng investigador na may katwiran ang sinabi ng ina, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na muling suriin ang pinangyarihan. Samantala, may isang lalaking reporter na naghihintay sa labas ng himpilan. Nagtanong ito tungkol sa ebidensyang dala ni Inha at ipinahiwatig na biktima ng pambubuli sa paaralan ang kanyang anak. Nalungkot si Inha at tumangging humingi ng tulong sa sinumang reporter. Kasabay nito, dumating ang ama ni Sun Ho sa paaralan at tinanong ang gwardiya kung nakatali ba ang sapatos ng kanyang anak nang matagpuan ito. Sinabi ng gwardiya na hindi niya maalala at idinagdag na likas sa isang ina ang maghinala upang protektahan ang kanyang anak. Habang pauwi, nakasalubong niya ang isang nagtitinda sa kalye. Nagtanong siya kung may naaalala ito tungkol sa nangyari noong gabi ng kabilugan ng buwan. Ikinuwento ng tindero na may isang sasakyang huminto malapit sa paaralan, ngunit dahil madilim, hindi niya nakita ang plaka nito. Samantala, iniuulat ng vice principal sa chairman ang resulta ng investigasyon. Lahat ng salaysay ng mga estudyante ay naipakita sa paraang pabor sa kanila. Nais ng chairman na ibunton ang lahat ng sisi kay Yang Chul at masaya namang sumunod ang vice principal. Ang advisor, na walang magawa laban sa mga estudyanteng walang hiya, ay bumalik sa kanyang silid-aralan. Hindi niya inaasahan na naghihintay roon ang babaeng estudyanteng binuli. Sinabi nitong may nais siyang sabihin, ngunit naalala ang babala ng kanyang kuya na huwag gumawa ng kahit ano nang walang ebidensya. Naiinis ang advisor sa kanyang pag-iwas. Tinaasan niya ito ng boses, ngunit sumagot ang babae na wala siyang pinagkaiba sa iba. Hindi rin naman siya pinansin noon. Dahil sa mga salitang iyon, biglang natahimik ang advisor at nakaramdam ng bigat sa loob. Samantala, nakatayo si Jun Seok sa harap ng bahay
bahay ng dating nobya ni Sunho. Takot na tumingin ang babae sa nambuli na nasa kanyang pintuan. Nag-alinlangan si Junseok kung tatawag ba siya. Sakto namang dumating ang bunsong kapatid ni Sunho. Nagulat siya nang makita si Junseok doon. Mabilis nitong sinabi na bumisita lang siya sa dating nobya ni Sunho. Nagalit ang kapatid ni Sunho dahil nagpapanggap itong mabait. Siya mismo ang nanakit sa kanyang kuya. Noon ay hinahangaan pa niya si Junseok. Ngunit ngayon ay isa na lamang itong kriminal sa kanyang paningin. Nag-alala ang tiyahin nang makita ang kanyang pamangkin na umiiyak. Agad niya itong niyakap at inalo. Samantala, patuloy na nagsisisihan ang mga magulang, lalo na ang ina ni Junseok. Nang lumabas na ang kanyang anak ang utak ng lahat, agad siyang itinaboy ng grupo. Ang lahat ng sisi ay ibinuntun kay Ki-chan. Nagalit si Ki-chan dahil sa pagtataksil. Nang subukan niyang harapin ang kanyang kaibigan, pinigilan siya ni Junseok. Sinabi ni Junseok na kung gusto niyang maging payapa ang lahat, dapat ay siya na lang ang umako ng kasalanan. Dahil dito, tila may i-isolate si Ki-chan sa paaralan. Pag-uwi ni Yang Chul, tinanong siya ng kanyang ina kung bakit siya nagsinungaling, ngunit itinanggi pa rin niya ito. Nakaramdam ng matinding guilt ang ina ni Yang Chul, kaya nagpasya siyang pumunta sa bahay ni Inha upang makipag-usap. Naiinis na tinanong siya ni Inha kung ano ang pakay niya. Masakit na ipinaliwanag ng ina ni Yang Chul na maaga nang namatay ang kanyang asawa, kaya silang mag-ina na lamang ang magkasama. Ngunit nagkamali ang kanyang anak, kaya taos-puso siyang humingi ng tawad kay Inha. Sa kabilang banda, kabaligtaran naman ito ang ina ni Junseok, na patuloy na sinusubukang pagtakpan ng kanyang anak. Iginiit ni Junseok na aksidente lamang ang lahat ng nangyari sa rooftop. Ngunit naramdaman niyang hindi na siya pinaniniwalaan ng kanyang ina. Lalong lumayo ang loob ng mag-ina. Nagtaka ang chairman kung nag-away ba sila, ngunit agad itong itinanggi ng ina ni Junseok. Ibinunyag ng chairman na pumunta si Inha sa istasyon ng pulis noong araw na iyon. Nais nitong ipasuri ang fingerprint sa sapatos ni Sunho. Nang marinig ito, nabitawan ng ina ni Junseok ang hawak niyang damit sa sobrang takot. Nagtaka ang chairman sa kakaibang reaksyon ng kanyang asawa. Biglang naalala ng ina ni Junseok ang nangyari noong araw na iyon. Matapos silang magtalo ng kanyang anak, hinatid niya ito sa paaralan. Dahil sa matinding pag-aalala, bumalik siya upang hanapin ito. Pagpasok niya sa bakuran ng paaralan, nabigla siya nang makita ang isang taong nakahandusay sa dugo. Agad siyang lumapit at napagtanto niyang si Sunho iyon. Tatawag na sana siya ng emergency, ngunit pinigilan siya ng kanyang kutob bilang ina. Agad niyang tinawagan ang kanyang anak. Tumunog ang telepono mula sa rooftop, sa tapat mismo ng kinaroroonan ni Sunho. Nagmamadali siyang umakyat. Nadatnan niya si Junseok na nanginginig sa isang sulok, umiiyak sa takot dahil sa paniwalang nakasakit siya ng tao. Kahit aksidente lamang iyon. Upang protektahan ang kanyang anak, siya mismo ang kumuha sa sapatos ni Sunho. Inilagay ito sa rehas at maingat na itinali ang mga sintas. Binura niya ang lahat ng bakas. Pagkatapos, kalmado niyang inihatid pauwi ang kanyang anak na parang walang nangyari. Kinabukasan, pumunta ang ina ni Junseok sa panaderya ni Inha. Iminungkahi niyang ilipat si Sunho sa ospital na pag-aari ng kanyang ama, kung saan mas moderno ang kagamitan at mas makakatulong sa paggaling. Nag-alinlangan si Inha na pumayag agad. Ngunit nakiusap ang ina ni Junseok. Sinabing iyon na ang kanyang huling paghingi ng tawad. Sa araw ding iyon, ipinadala ng paaralan ang resulta ng disciplinary committee kasama ang sulat kamay na paghingi ng tawad ng mga estudyante. Nagngit-ngit sa galit si Inha nang makita na 3 araw lamang ng community service ang parusa, samantalang ang kanyang anak ay nasa ospital at hindi pa alam kung kailan magigising. Ang resulta ay bunga ng impluwensya ng chairman. Nabahira na ng suhol ang buong administrasyon ng paaralan. Naiinis ang advisor na makisama sa mga ganitong opisyal. Nang yayain ng chairman ang lahat na maghapunan bilang pagdiriwang, wala nang gana ang advisor na kumain. Hindi matanggap ng bunsong kapatid ni Sunho na patuloy pa ring namumuhay ng maayos ang mga nambuli, kaya nagsulat siya ng reklamo at ipinost ito sa homepage ng paaralan. Sa ospital, bahagyang gumanda ang kalagayan ni Sunho. Nagsimula itong igalaw ang kanyang mga daliri. Agad na tumakbo ang ama ni Sunho upang tawagin ang doktor. Si Inha, na puno ng emosyon, ay napaiyak habang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Matapos ang mahabang paghihintay, nagkaroon din ng pag-asa. Ngunit matapos suriin ng doktor, sinabi nitong reflex lamang iyon ng katawan. Isang himala na lamang ang makakapagpagising kay Sunho. Nang marinig iyon, muling nadurog ang pag-asa ni Inha. Patuloy siyang nakiusap sa doktor na iligtas ang kanyang anak. Hindi pa rin nawawala ang pag-asa ni Inha na mahahanap ang may sala. Sinubukan ng ama ni Sunho na kumbinsihin siyang tumigil na, ngunit tumanggi siya. Narinig ng kanyang tiyahin ang lahat at pumasok upang yakapin at aluin siya. Samantala, alam ng chairman na may itinatago ang kanyang asawa, kaya pinilit niyang sabihin ito ang buong katotohanan. Ipinaalala niya na si Junseok ang nag-iisang tagapagmana at anuman ang kasalanan nito, poprotektahan niya ito hanggang sa huli. Nadismaya ang ina ni Junseok sa pagiging dominante ng kanyang asawa. Dahil sa kanilang pagtatalo, umalis ng bahay si Junseok. Naalala niya ang nangyari noong gabing iyon sa rooftop. Dahil lamang sa gusto ni Sunho ang isang babae, pinaglaruan ni Junseok ang damdamin nito hanggang sa tuluyang ma-depress si Sunho. Dahil dito, nagalit si Sunho at sinaktan siya, na naging simula ng trahedyang sumunod. Nagkataon namang sa pag-uwi, nakasalubong ng ama ni Sunho si Junseok na naglalakad mag-isa. Mabait siyang bumaba ng sasakyan at inalok itong ihatid pauwi. Bagaman tumanggi si Junseok
Junseok sa una, kalaunan ay sumakay din siya. Nakaramdam siya ng matinding guilt habang kasama ang ama ng biktima. Mabilis silang nakarating sa bahay ni Junseok. Bago siya bumaba, mahinahong pinayuhan siya ng ama ni Sunho na walang taong perpekto at kung marunong itong tanggapin ang kanyang pagkakamali, mas magiging maayos ang kanyang buhay. Idinagdag pa niya na kaya nang igalaw ni Sunho ang kanyang mga daliri. Pagkarinig nito, labis na natakot si Junseok. Nang makita ng kanyang ina na nakauwi na siya, agad itong lumapit at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit patuloy niyang iniiwas ang tingin. Nanginginig niyang sinabi na kaya nang igalaw ni Sunho ang kanyang mga daliri. Agad siyang pinakalma ng kanyang ina at sinabing hindi iyon mangyayari. Ngunit sa puntong iyon, labis na ang takot ni Junseok. Gusto na niyang aminin ang lahat sa pamilya ng biktima, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Sinabi nito na tapos na ang lahat ng nangyari noong araw na iyon at wala na siyang kinalaman doon. Nang makauwi ang ama ni Sunho, nakita niyang nakatulog ang kanyang anak na babae sa harap ng computer. Marahan niyang kinuha ang laptop upang tingnan ito. Labis siyang nagulat nang makita na nagsulat ang kapatid ni Sunho ng isang petisyon na umani ng maraming suporta at nananawagan ng muling investigasyon. Lahat sa pamilya ay nagsusumikap upang makamit ang hustisya para kay Sunho. Samantalang siya, pakiramdam niya ay naging mahina at palaging umiiwas sa katotohanan. Nagising ang bunsong kapatid ni Sunho at nag-aalalang tinanong ang kanyang ama kung ayos lang siya. Ngumiti siya nang may pagmamalaki sa ginawa ng kanyang anak. Dahil dito, muling tumibay ang kanyang loob. Kinabukasan, habang pinasusulat ng vice principal ang tatlong bata ng kanilang self-criticism reports, may biglang nagulat na mabilis na kumakalat online ang petisyon ng kapatid ni Sunho. Galit na inutusan ng vice principal ang advisor na agad itong ipatanggal. Ngunit sumagot ang guro na ayon sa batas, wala siyang karapatang alisin ang petisyon ng isang estudyante. Lalong nagalit ang vice principal sa pagsuway na ito. Ngunit iginiit ng advisor na poprotektahan niya ang estudyante hanggang sa huli. May ilang magulang na pumunta kay Inha upang suhulan siya, kapalit ng pagpapabura sa petisyon ng kanyang anak. Kalmadong binilang ni Inha ang pera at pinabalik iyon sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, dumating din ang ina ni Yang Chul. Nagalit ito dahil nauna pa ang iba sa panunuhol. Nagsimulang mag-away ang mga magulang sa isa't isa. Naubos na ang pasensya ni Inha. Kinuha niya ang mga tinapay at ibinato sa kanilang mga mukha bago sila pinalayas. Malaki ang naging epekto ng petisyon sa buong paaralan. Ngunit ginamit ito ni Junseok upang ibaling ang lahat ng sisi kay Yang Chul. Sa mata ng lahat, si Yang Chul na ang naging pangunahing may sala. Dahil sa bigat ng insidente, napilitan ng administrasyon ng paaralan na makipagpulong ng pribado sa mga magulang. Nais ng prinsipal na bawiin ng pamilya ni Sunho ang petisyon at patawarin ang mga bata. Nag-alab ang galit ni Inha nang marinig na mas iniintindi pa nila ang reputasyon ng paaralan kaysa sa kanyang anak. Sa pagkakataong ito, hindi na pinigilan ng ama ni Sunho ang kanyang asawa. Sa halip, malakas niyang pinuna ang mga duwag na magulang. Nagbigay ito ng lakas kay Inha. Samantala, nabasa rin ng ina ni Junseok ang petisyon. Ngunit patuloy siyang nagkunwaring wala itong epekto sa kanya. Lumapit muli kay Inha ang reporter na nakilala niya sa istasyon ng pulis. Nais alamin kung sino ang nasa likod ng insidente. Ngunit tumanggi ang investigador na maglabas ng anumang impormasyon. Kinagabihan, nakipagkita ang ama ni Sunho sa mga magulang na mga nambuli. Hiniling nila na bawiin niya ang reklamo. Sa galit, winasak niya ang lahat ng nasa mesa bago umalis. Iyon na ang kanyang malinaw na sagot. Hindi inaasahan, nakasalubong niya ang isang dating estudyante na nakikipagtalo sa may-ari ng tindahan dahil hindi ito nababayaran. Sinubukan niyang mamagitan, ngunit tumanggi ang estudyante at sinabing ayaw na niyang pakialaman pa ng kanyang guro ang kanyang buhay. Sa galit, 2 beses na itong sinampal bago nagpaalam at sinabing bahala na ito sa sarili nito mula ngayon. Samantala, palihim na pumunta sa ospital ang ina ni Junseok. Tumayo siya sa tabi ng kama ni Sunho. Nanginginig ang kamay habang sinusubukang tanggalin ang tubo sa paghinga nito upang hindi na ito magising. Ngunit biglang dumating si Inha. Inakala ni Inha na inaalagaan lamang ng ina ni Junseok ang kanyang anak. Sadyang nagtanong ang babae tungkol sa sapatos na may tali. Kahit hindi pa ito nasasabi ni Inha sa kahit kanino maliban sa pamilya at pulis. Agad itong nagdahilan na narinig niya iyon mula sa kapatid ni Sunho. Pagkaalis ng babae, agad na tinawagan ni Inha ang kanyang anak. Iginiit ng kapatid ni Sunho na wala siyang pinagsabihan. Doon biglang nakaramdam si Inha na posibleng direktang sangkot ang ina ni Junseok sa nangyari sa kanyang anak. Pagkaalis sa ospital, agad na nagtungo ang ina ni Junseok sa tulay upang lihim na makipagkita sa gwardiya ng paaralan. Lumabas na noong gabing iyon ng kabilugan ng buwan. Nakita ng gwardiya si Junseok at ang kanyang ina sa pinangyarihan. Sa sobrang takot, lumuhod ang ina ni Junseok at nagmakaawang ilihim ito ng gwardiya. Ayaw niyang maaresto ang kanyang anak. Tinanong siya ng gwardiya kung bakit hindi niya sinabi ang buong katotohanan sa pulis. Ngunit tuluyan nang nawalan ng kontrol ang babae. Paulit-ulit lamang siyang nakiusap na manahimik ito at nangakong tutuparin ang anumang hiling nito. Ngayon na raw ang panahon para tuparin ang pangakong iyon. Sa katunayan, nasa gwardiya ang telepono ni Sunho at ang kanyang diary. Nadismaya ang gwardiya nang malaman na nagsinungaling ang ina ni Junseok. Hindi naman nagpadalos-dalos si Sunho tulad ng sinasabi nito. Ang tunay na may sala ay si Junseok. Habang inaayos ng kanyang ina ang eksena, binantaan pa niya ang gwardiya na kung magsasalita ito, madadamay rin siya bilang kasabwat. Sumagot ang gwardiya na may hawak siyang recording ng nangyari noong gabing iyon at nakatago iyon sa isang ligtas na lugar. Agad na
tinanong ng ina ni Junseok kung magkano ang gusto nitong kapalit, ngunit sinabi ng gwardiya na nais lamang niyang mamuhay ng tahimik sa kanyang probinsya. Ayaw niyang madamay sa gulong ito. Nangako ang ina ni Junseok na hindi niya ipapaalam sa pulis ang tungkol dito. Punong-puno ng pag-aalala, mabilis siyang umuwi. May mga traffic enforcer na sumulpot kaya lalo siyang kinabahan. Ngunit nang makilala siyang asawa ng chairman, binati lamang siya at pinadaan. Upang alisin ang hinala, tinawagan niya si Inha. Sinabi niyang nalaman niya ang tungkol sa sapatos na may tali mula sa kanyang asawa. Dagdag pa niya, kilala ng chairman ang mga pulis na humahawak sa kaso. Nagpasalamat si Inha sa kanyang tulong. Maya-maya, bumukas ang pinto ng silid sa ospital at pumasok ang ina ni Inha. Nag-aalala para sa kanyang apo. Pinagalitan niya ang kanyang anak dahil sa pagtatago ng ganitong kalaking bagay. Pagod na si Inha sa lahat ng nangyayari at ayaw na niyang makipagtalo. Ngunit patuloy pa ring nagmatigas ang kanyang ina, kaya galit niya itong pinalabas ng silid. Bilang isang ina rin, nauunawaan ng kanyang ina ang kanyang pinagdadaanan. Humingi ito ng tawad at pinayuhan siyang alagaan ang kanyang kalusugan. Samantala, nakauwi na ang ina ni Junseok. Nainis na tinanong ng chairman kung bakit siya nagdesisyong ilipat si Sunho sa ibang ospital nang hindi kumukonsulta sa kanya. Nais nitong siya ang may kontrol sa lahat. Kasabay nito, pinuntahan ng bunsong kapatid ni Sunho si Ki-chan. Iginiit niyang patunayan nito na si Junseok ang utak ng lahat. Kung hindi ay habang buhay itong mapapahiya. Naiinis na sinabi ni Ki-chan na pumunta siya sa batang babaeng itinaboy ng lahat. Siya raw ang pinakabinuli ni Junseok at si Sunho lamang ang tumulong at tumepensa sa kanya. Nagalit ang kapatid ni Sunho dahil nananatiling malupit ang mga kaibigan ni Ki-chan. Samantala, pumunta ang ama ni Sunho sa tirahan ng estudyanteng nakilala niya noong nakaraang gabi. Pinagsisihan niyang sinampal niya ito. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan ng bata na magtrabaho upang makatulong sa pamilya. Upang maipaglaban ang karapatan nito, diretso siyang pumunta sa restoran na hindi nagbayad sa sahod ng bata. Malakas siyang sumigaw. Hinihingi ang kabuuang sahod ng estudyante. Sa labas, narinig ng bata ang lahat. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang guro na galit habang ipinagtatanggol siya. Tinawag pa ng ama ni Sunho ang may-ari ng restoran na isang walang hiya. Napaluha ang estudyante. Matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganitong malasakit mula sa iba. Matapos isipaglaban ng kanyang estudyante, bumili ng alak ang ama ni Sunho at uminom mag-isa. Napansin ni Inha na may kakaiba sa kanyang asawa. Sinabi nito na magpapahinga na muna siya sa pagtuturo. Nagulat si Inha sa desisyong ito. Ipinaliwanag niyang nabigo siyang protektahan ng kanyang estudyante at pakiramdam niya ay mahina siya. Pinalakas siya ng loob ni Inha at sinabing mabuti siyang tao. Ngayon, ang pinakamahalaga ay mahanap ang tunay na may sala. Kinagabihan, pumunta ang ama ni Sunho sa bahay ng estudyanteng kilala niya. Ang nakababatang kapatid ng estudyante ay nasa parehong klase ni Sunho. Pagkalipas ng ilang sandali, umuwi na ang estudyante. Tinanong siya ng batang lalaki kung maaari niyang kunin ang pagkain na dinala ng guro dahil hindi niya kailangan ng awa. Ngunit sinabi ng ama ni Sunho na siya ang tunay na nabigo. Sa kabila ng kanilang kahirapan, matapang na nagpursigi ang batang lalaki, samantalang siya ay palaging iniiwasan ang katotohanan. Nagpasalamat ang ama ni Sunho sa batang lalaki para sa kanyang mga ginawa at ibinalik ang lahat ng sahod na nararapat sa kanya. Bago umalis ang ama ni Sunho, sinabi ng estudyante na may mga bagay na alam ang kanyang kapatid tungkol kay Sunho. Mula nang mangyari ang insidente, hindi pa nakakatulog ng maayos ang ina ni Junseok. Isang bagong araw ang nagsimula at pumunta si Inha sa bahay ni Yang Chul upang makipag-usap. Nagulat ang ina ni Yang Chul nang makita si Inha. Diretsahang tinanong ni Inha kung nagsisinungaling ba si Yang Chul. Ngunit patuloy na pinagtanggol ni Yang Chul si Junseok at hinayaan niyang si Junseok ang magbintang sa kanya ng lahat ng kasalanan. Ayon sa napagkasunduang script, mula sa mga mata ng bata, malinaw na naramdaman ni Inha na siya ay nagsisinungaling. Ang balita tungkol sa pagbisita ni Inha sa bahay ni Yang Chul ay mabilis na umabot sa ina ni Junseok. Matapos noon, ipinagbigay alam niya sa kanyang ina na huwag mag-alala. Ngayon, ang buong sisi ay nailipat kay Yang Chul. Ang mahalaga lang ay mag-transfer si Yang Chul sa ibang paaralan at matatapos na ang lahat. Nang umagang iyon, bago pumasok sa klase, nagsagawa ng internal na pagpupulong ang administrasyon ng paaralan. Inutusan ng vice principal ang mga katulong upang tiyakin na hindi magkalat ng mga chismis ang mga estudyante. Naguluhan ang mga guro nang makita nila na inimbitahan din ang security guard sa pagpupulong. Ang vice principal ay kumilos ng kakaiba. Hinihikayat ang lahat na purihin ang security guard. Ito ay isang direktang utos mula sa board of directors. Matapos ang pulong, dali-daling nagtungo ang homeroom teacher upang tanungin ang security guard tungkol sa mga footage sa seguridad. Tumugon ang security guard na tinawag at winasak na ng kumpanya ang lahat ng mga ito. Nagsimulang mawalan ng pag-asa ang homeroom teacher dahil natanggal na naman ang lead. Pagbalik sa klase, isinulat ng homeroom teacher ang kanyang contact information sa board. Inutusan ng mga estudyante na kontakin siya kung kinakailangan nilang makipag-usap at nangakong ipagtatanggol ang bawat isa sa kanila. Nakaramdam ng kaba ang mga nambubuli dahil maaari silang ma-expose anumang oras ng ibang mga kaklase. Hindi lang ang homeroom teacher ang kumilos, kundi pati na rin ang reporter na pumunta upang makita ang ama ni Sunho. Nais niyang imbestigahan ang kaso ni Sunho, ngunit tumanggi ang ama ni Sunho. Sinabing wala pang sapat na ebidensya ang pamilya. Sinabi niyang makikipag-usap muna siya sa kanyang asawa bago gumawa ng desisyon. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa investigasyon ng reporter sa kaso at umabot ito sa chairman. Inutusan ng chairman ang mga tauhan na hawakan ito ng maingat. Ipinagsiyasat nila ang nakaraan ng reporter at natuklasan nilang siya'y nasangkot sa ilang iskandalo. Madali nilang napigilan siya. Nang gabing iyon, nagpunta ang batang itinakwil sa bahay ng mga magulang ni Sunho.
Sunho, tiniyak niyang hindi nagpakamatay si Sunho. Sa katunayan, siya ang nagnais magtapos ng buhay noong gabing iyon. Pinatibay siya ni Sunho na magpatuloy sa buhay. Sinabi niya sa kanya na kapag nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa, dapat niyang tingnan ang langit dahil laging may mga maliwanag na bituin doon. Nagulat si Inha sa kwento ng batang babae tungkol kay Sunho. Pinadala ng mga nambubuli ang mga nakakainis na mensahe sa kanya. Nang malapit na siyang maglakad sa abalang kalsada, huminto ang sigaw ni Sunho sa kanya. Tumakbo siya patungo sa kanya. Nakita ang kanyang malungkot na mukha at binigyan siya ng isang aklat. Ang mga maliliit na bagay na ito ay tumimo sa kanya at pawi ang kanyang mga masamang isipin. Inayos pa niya na magkita sila kinabukasan. Ang kuya ng itinakwil na batang babae na nakaupo sa tabi niya ay narinig ang lahat at galit na galit sa kanyang kapatid na minsan ay nais magtapos ng buhay. Sumigaw siya sa kanyang nakababatang kapatid. Umiyak ang batang babae. Sinabing ayaw niya ng mabuhay dahil wasak ang kanyang pamilya at mahirap sila at pakiramdam niyang pabigat siya. Nang marinig ito ng kanyang kuya, lalo siyang nagalit. Nang sinubukan niyang umalis, hinabol siya ng ama ni Sunho. Pinigilan ng ama ni Sunho na harapin ng anak ang mga nambubuli. Sinabing hindi ito ang tamang paraan upang lutasin ang problema. Tanging sa pamamagitan ng pakikinig at pag-unawa sa kanyang kapatid, ay matutulungan niyang protektahan ang kanyang pamilya. Labis na nagulat si Inha nang mabasa niya ang mga mensaheng ipinadala ng mga nambubuli sa batang babae. Patuloy nila itong inaatake at tinatakot. Ikinuwento ni Inha ang kanyang mahirap na nakaraan. Iniwasan siya at ang kanyang kapatid ang lahat, ngunit nalampasan nila ang lahat ng iyon ng magkasama. Labis ang pasasalamat ni Inha sa batang babae na matapang na nagsabi ng katotohanan. Pagkatapos ng usapan, sinamahan ng ama ni Sunho ang dalawang magkapatid pauwi at pinasalamatan sila sa matapang nilang pagpapahayag ng katotohanan. Bumuti ng husto ang kanilang relasyon bilang guro at estudyante mula noon. Samantala, sa mansion ni Jun Seok, nagalit ang chairman nang marinig ang recording ng security guard. Alam niyang ang kanyang anak ang tunay na pumatay. Nagwala siya, winasak ang mga gamit at nakita ito ng kanyang asawa. Nang umuwi ang anak, tinanong siya ng kanyang ina kung bakit siya pumunta sa biktima at pinaalalahanan siyang umiwas dito. Nainis si Jun Seok dahil hindi siya pinaniniwalaan ng ina, ngunit siya mismo ang galit na galit dahil siya ang kailangang magtakip para sa mamamatay tao, ang kanyang anak. Napansin ng chairman ang kakaibang ekspresyon ng kanyang asawa at tinanong kung ano ang nangyari, ngunit itinago ng babae ang katotohanang nagtalo sila ng anak. Sinabi niyang nais niyang dalhin ang kanyang asawa at anak sa ibang bansa upang manirahan doon. Nagduda ang babae na alam ng kanyang asawa ang katotohanan. Pagkatapos umalis ng chairman, pumasok ang asawa sa kwarto upang maghanap ng ebidensya. Dito niya nakita ang music player na itinapon. Bago pa man niya ito maimbestigahan, tumunog ang doorbell. Dumating si Inha sa bahay at tinanong kung umuwi na si Jun Seok. Nagulat ang babae sa pagdating ni Inha. Tinanong siya ni Inha kung alam ba niyang siya ang leader ng mga nambubuli. Ngunit palaging pinagtanggol ng ina ang anak hanggang sa huli. Noong una, nakaramdam ng aliw si Inha sa tulong ng ina ni Jun Seok. Ngunit ngayon, tanging pagkamuhi na lang ang nararamdaman niya sa pamilya nito. Galit na itinaboy siya ng ina ni Jun Seok. Pagkatapos umalis ni Inha, agad tinanong ng babae ang anak kung sinabi ba niya sa iba ang tungkol sa pagpupulong nila ng biktima, ngunit hindi raw siya nagsabi sa kahit sino. Samantala, sa opisina ng chairman, inayos ng chairman ang isang pagpupulong sa security guard para sa isang transaksyon. Sinabi ng security guard na itinapon niya ang cellphone ng biktima. Iniwan lamang ang kopya. Galit na galit ang chairman sa pagtataksil ng security guard. Binigyan siya ng babala na kapag nagsalita ang guard tungkol sa video, lilipulin ang buong pamilya nito. Nang dumating ang mensahe sa cellphone ng security guard, nalaman na ipinakulong ng chairman ang anak ng security guard. Ang galit na security guard ay hinablot ang kwelyo ng chairman upang magtangkang magbanta, ngunit hindi siya naglakas loob na gawin ito. Ligtas ang anak ng security guard kung ibibigay nito ang lahat ng ebidensya. Nang makuha ng chairman ang lahat ng ebidensya, bumalik siya sa bahay. Tahimik siyang pumasok sa kwarto ng kanyang anak. Ipinanumbalik kay Jun Seok ang masamang ideya na sila'y ipinanganak sa mayamang pamilya kaya wala siyang dapat ikatakot. Aayusin ng chairman ito ng maayos. Kinabukasan, pumunta ang asawa sa istasyon ng pulis upang humiling ng investigasyon. Nagtaka ang mga investigador sa kaso at nagpasya silang magsagawa ng masusing investigasyon. Pumunta ang mga pulis sa bakery upang makita si Inha. Sinabi nilang may nagreklamo tungkol kay Inha na namamahagi ng mga flyers. Ito ay plano ng mga magulang. Galit na hinarap ng tiyahin ng mga magulang, itinapon ang isang baso ng tubig sa isa sa kanila at bantaang magkakaroon ng kahihinatnan kung inulit nila iyon. Pati ang homeroom teacher ay hindi na napigilan. Sinabi niya sa vice principal na si Jun Seok ang may kagagawan, ngunit pinagtatakpan pa siya ng vice principal. Totoo nga na kayang manipulahin ng pera ang isipan ng tao. Upang kalmahin ang sitwasyon, hinila ng isang kasamahan ang homeroom teacher. Samantala, pumunta si Inha sa paaralan upang makipagkita sa lahat ng guro. Nang dumaan siya sa opisina ng security guard, tinawag siya nito at tinanong siya ng ilang bagay. Pagkatapos, binigyan siya ng security guard ng isang pot na may cactus. Nagpasalamat si Inha sa regalong iyon at dinala ito pauwi.
Pagkatapos ng klase, pumunta ang kapatid ni Sunho at ang batang babaeng nabuli sa reporter. Pagkatapos ikwento ng batang babaeng nambuli ang lahat ng kanyang nalalaman, nangako ang journalist na magsusulat siya ng artikulo upang ilahad ang katotohanan. Nang gabing iyon habang pauwi, naalala ng chairman na hindi pa niya nasira ang tape. Sa puntong ito, narinig ng ina ni Junseok ang tape at nagulat nang malaman ang mga ginawa ng anak. Tinutok ng chairman ang kanyang mga mata sa kanyang asawa na hawak ang tape recorder. Nag-aalalang tinanong ng babae kung paano niya nakuha ito. Sinabi ng chairman na dinala ito sa kanya ng security guard at bilang kapalit, bibigyan niya ang guard ng malaking halaga ng pera. Durog ang puso ng asawa. Pakiramdam niya'y tinaksil siya ng kanyang anak. Noong una, inisip niyang aksidente lamang ito. Ngunit batay sa recording na kanilang nakuha, si Junseok ang tunay na salarin. Malamig na iniabot ng chairman ang recording sa kanyang asawa at sinabi na kung ibibigay nila ito sa pulis, maaalis ang lahat ng sisi at kung hindi nila ipapakita ang recording, walang makakaalam na si Junseok ang may sala. Ayaw niyang malaman ng kahit sino ang katotohanan. Ipaglalaban niya ang kanyang anak hanggang sa huli, kahit mali ito. Nagkasundo silang itago ang recording at huwag ipaalam kay Junseok. Pag-uwi ni Junseok, nakita niyang umiinom ng gamot ang kanyang ina. Lumapit siya upang batiin siya, ngunit kinabahan na umatras ang ina dahil sa takot. Malinaw na napansin ng chairman ang lahat ng ito. Natagpuan din ng mga magulang ni Sunho ang ebidensya. Napanood nila ang recording ng sasakyan na saksi sa pagdadala kay Junseok. Labis na nagulat si Inha nang malaman niya ang katotohanan. Nais niyang i-report ito sa pulis, ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa. Wala silang konkretong ebidensya. Ang pag-asa lamang sa video ay hindi makakapag-ayos ng anumang bagay. Hindi nagtagal, pumunta ang asawa upang makipagkita sa may-ari ng tindahan malapit sa paaralan. Kailangan niyang ipagawa ang sasakyan sa larawan upang magmukhang katulad ng sasakyan noong gabing iyon. Nakiusap ang ama ni Sunho sa may-ari na magsalita sa harap ng mga otoridad. Dahil sa ipinakitang taus-pusong hangarin ng ama ni Sunho, nagdesisyon ang may-ari na tumulong. Samantala, pumunta si Inha upang makita ang ina ni Yang Chul. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nalalaman at nagulat ang ina ni Yang Chul. Mukhang malapit na magkaibigan sina Yang Chul at Junseok. Pagbalik ng ina ni Yang Chul sa bahay, tinanong niya si Yang Chul kung may alam ba siyang tungkol sa insidente. Naalala ni Yang Chul ang pribadong pagpupulong nila ni Junseok. Sinabi ni Junseok na si Yang Chul ang pinakamatalik niyang kaibigan, kaya't hindi niya ito isinumbong sa ina. Samantala, pumunta ang tiyahin kasama ang homeroom teacher upang makita ang mga magulang ng batang babae na gusto ni Sunho. Ngunit tumanggi ang ina na aminin ang katotohanan. Galit na umalis siya, hindi pinansin ang kanilang mga pakiusap. Lubos na nadismaya sa kinalabasan, nagpunta ang dalawa upang uminom at magdalamhati. Pareho silang hindi kontento sa kanilang buhay. Laging parang mga hindi magagandang bagay ang dumadating sa kanila. Unti-unti nila nang naunawaan ang isa't isa. Isang bagong araw ang sumikat at ang sikat ng araw ay kumikislap sa umaga. Nagising ang asawa at nagluto para sa pamilya. Malungkot na tinitigan ni Inha ang bakanting upuan ng kanyang anak. Hinihikayat siya ng asawa na kumain upang makuha muli ang lakas dahil malayo pa ang kanilang tatahakin. Ngayon, tumawag ang journalist upang tanungin ang vice principal. Sinabi ng journalists na ang paaralan ay nagtatago ng salarin, kaya't nagalit ang vice principal. Binigyan ng babala ang journalist na magsasampa siya ng kaso. Habang naghihintay ng sagot ang journalist, nagulat siya nang makita ang ama ni Sunho na dumating sa istasyon ng pulis. Mayroon siyang saksi na nakita ang sasakyan ng ina ni Junseok. Kailangan nilang beripikahin ang mga detalye. Ang sasakyan ay nakarehistro sa pangalan ng kumpanya, kaya wala silang karapatang imbestigahan siya. Galit na galit ang ama ni Sunho dahil hindi kumikilos ang pulis. Naantig ang inspektor sa determinasyon ng asawa at nagdesisyong imbestigahan ito ng lihim. Paglabas ng asawa mula sa istasyon ng pulis, naghihintay na ang journalist sa labas. Ipinaliwanag ng journalist na ang anak niya ay dumaan sa kanya at sinabi ang lahat ng kanyang nalalaman. Gayunpaman, hindi siya magsusulat ng artikulo nang walang pahintulot mula sa mga magulang. Pakiramdam din ng journalist na may kakaibang nangyayari. Kung mailathala ang artikulo, tiyak na kailangang magsagawa muli ng investigasyon sa kaso. Pumayag ang asawa na magbasa ng artikulo ang journalist dahil ito ay isang paraan upang makamtan ang katarungan para sa kanyang anak. Samantala, pumunta si Inha sa bahay ng chairman. Pumunta siya upang bayaran ang lahat ng hospital bills para sa kanyang anak. Ayaw niyang gamitin ang kahit isang sentimo mula sa kanila. Sinubukan ng ina ni Junseok na kumbinsihin si Inha, ngunit hindi niya kayang magpatawad sa mga taong ito. Nagtagpo sa magkabilang panig ang dalawang ina. Maging tama o mali, ipaglalaban nila ang kanilang mga anak. Pagkatapos umalis ni Inha, nagmadaling tinawagan ng ina ni Junseok ang chairman at tinanong, paano kung may ebidensya si Inha? Ngunit sinabi ng chairman na iiwan niya ito sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang mga inspeksyon sa pribadong tahanan ng chairman. Nag-alala ang ina ni Junseok. Nang dumating sila upang mag-imbestiga, tinanong sila kung saan siya naroroon noong araw ng insidente. Na-capture ng isang kamera ang footage ng kanyang sasakyan malapit sa pinangyarihan. Ngunit nakialam ang chairman. Tinanong siya kung mayroong investigasyon na utos. Ngunit dahil isang insidente sa paaralan ito, makikipagtulungan siya. Sinabi ng ina ni Junseok na nandoon lang siya upang sunduin ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi niya matandaan ng eksakto ang nangyari. Alam ng mga inspeksyon na sinusubukan niya magtakip ng isang bagay, ngunit hindi nila siya maaaring tanungin pa. Sa ilalim ng presyon mula sa chairman, kinailangan nilang umatras at maghintay ng kautusan. Isang bagong pagkakataon, narinig ng vice principal ang tungkol sa batang babae na nambuli na nagsabi ng katotohanan.
Pinagalitan niya ang estudyante dahil sa pakikialam sa mga hindi naman dapat. Galit na pumasok ang homeroom teacher sa opisina ng principal. Sinabi niya sa mga estudyante na bumalik na sa klase at siya na ang haharap sa natitirang bahagi. Handang-handa na ang homeroom teacher na makipagsagupaan sa kanyang superior at ang kanyang saloobin ay nagalit sa vice principal. Binigyan siya ng babala ng vice principal. Nang gabing iyon, nag-ayos ng pribadong pagpupulong ang asawa kasama ang security guard. Ikaw ba ang nagtanggal ng footage na yon noong araw na yon? Bagamat walang konkretong ebidensya ang asawa, batay sa kilos ng guard, naniniwala pa rin siyang mabuting tao ito. So, pwede mo bang sabihin sa akin ang katotohanan? Naramdaman ng security guard ang guilt. Kumilos siya laban sa kanyang konsensya upang iligtas ang anak mula sa bisyo ng pagsusugal at droga. Ngunit hindi niya kayang magsabi ng totoo ngayon. Napansin ng security guard na may sumusunod sa kanya. Nagmakaawa ang asawa sa security guard. Hinihiling na magkakapangyarihan siya upang magsalita. Ngunit tumanggi ang security guard. Bago umalis, hindi nakalimutan ng security guard na mag-iwan ng mensahe. Huwag mong kalimutan na maaari kang maging kasing tatag at matibay ng cactus. Samantala, pumunta si Inha upang harapin ang salarin. Sadyang tinitigan niya ang sapatos ni Junshok na nagpatigil sa kanya. Diretsahan tinanong ni Inha, noong gabing may buo ang buwan, nakita mo ba ang anak ko? Patuloy na itinatanggi ni Junshok na nakipagkita siya kay Sunho. Sinunod ang mga utos ng ina at hindi siya pwedeng magsabi ng anuman ang mangyari. Desperado si Inha na magsabi ng katotohanan si Junshok. Ngunit sa tulong ng chairman, wala siyang takot. Dumating ang ina ni Junshok at nang marinig ang balita, nagtangkang tanungin si Inha kung anong ginagawa niya at pinaalalahanan siya na wag nang istorbohin ang anak niya. Hindi pinansin ng ina ni Junshok ang desperadong pakiusap ni Inha. Sa biyahe pa uwi, nagulat si Junshok nang makita niyang dumadaan sila sa tabi ng paaralan. Pinipilit ng ina na magtanim ng maling ebidensya na madalas siya dumadaan doon. Bigla nilang nakita ang may-ari ng isang tindahan malapit sa paaralan. Nagtaka si Inha at inisip na siya na ang saksi. Sinabi ni Inha na ramdam ni Junshok na may kakaiba sa ina. Hindi na siya gaya ng dati. Ang pagiging malumanay ng ina ay nawawala at tila naging malupit ito. Ito ang eksaktong nais makita ng chairman. Pagkalabas ng kanyang asawa mula sa kwarto ni Junshok, dahan-dahang pumasok ang chairman upang aliwin si Junshok. Sinabi niyang isang aksidente lang iyon. Gayunpaman, nais niyang hindi maramdaman ng anak na siya'y nagkasala. Mula ngayon, hindi na pwedeng magtiwala si Junshok sa sinuman maliban sa mga magulang niya. At malapit na ang katapusan. Naglalakad si Inha nang madako siya sa isang tindahan ng sapatos. Bigla niyang naalala ang mga pagkakataon na pumunta sila doon ng kanyang ina. Ang nararamdaman ay kasing lakas ng dati. Samantala, naghintay ang nakababatang kapatid ni Sunho sa bahay ng batang babae na gusto ni Sunho. Sinabi ng kapatid ni Sunho na dumating si Sunho na may dalang isang bouquet ng mga bulaklak. Ngunit itinanggi ng batang babae at sinabing hindi siya nakipagkita kay Sunho. Nang makita ang takot na ekspresyon ng batang babae, lumapit ang kapatid ni Sunho upang tanungin. Ngunit bigla itong sumigaw. Pagkakita ng ina na nagalit sa batang babae, napansin niyang may umaabuso sa kanyang anak. Sa kabila ng mga paliwanag mula sa kapatid ni Sunho, binigyan siya ng isang sampal sa mukha. Ang katotohanan na naabuso ang anak ng batang babae ay nagalit kay Inha. Gayunpaman, hindi na siya nakipaglaban pa. Nang hindi pa umuwi ang anak niya sa gabi, inisip ni Inha na kasama ito ng kanyang kapatid. Kaya't nagmaneho si Inha patungong ospital. Ang maliit na batang babae ay nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang kuya. Humihikbi at nagmamakaawang magising siya. Ang makita ang anak na umiiyak para sa kanyang kapatid ay pumutok sa puso ni Inha. Lumapit siya upang masusing tingnan ang mukha ng kanyang anak. Nais ni Inha na harapin ang pamilya kinabukasan, ngunit pinigilan siya ng kanyang anak. Sa pagkakataong ito, ang anak ni Inha ang may kasalanan. Hindi man sinasadya, natakot ng kapatid ni Sunho ang ibang batang babae. Nadurog ang puso ni Inha nang makita ang pagiging mature ng kanyang anak. Kinabukasan, isang artikulo tungkol kay Sunho ang nailahala. Ang artikulo ay direktang tinutok kay Junshok at sa chairman na labis niyang ikinagalit. Ang petisyon ng anak niyang babae ay nakalikom ng mahigit 15,000 pirma. Ngunit si Inha lamang ang nakakaramdam na may mali. Pagkatapos, tinawag ng chairman ng school board sa kanyang opisina. Kinailangan nilang ayusin ang media crisis. Iniutos ng chairman sa kanila na direktang atakihin ang journalist. Napatunayan ng minsan nang makulong ang journalist. Kung malalaman ng mga magulang na ang sumulat ay isang salbahe, kahit totoo ang artikulo, hindi sila maniniwala. Si Junshok, gayunpaman, ay patuloy na pumasok sa paaralan na matigas ang ulo kahit pa ang mga chismis. Lahat ng tao ay tiningnan siya ng may pagdududa. Isang matabang lalaki ang nangakit kay Junshok. Sinasabing siya ang tunay na salarin. Ngunit kalmado lang si Junshok sa pagtugon sa kanya. Tumingin ang lahat sa matabang lalaki ng may pangiinsulto dahil siya lang ay marunong gumamit ng dahas. Ngunit nang harapin ng batang babae na binubuli, nagpakita ng takot si Junshok at ibinaba ang kanyang ulo. Nagulat ang ina ni Junshok sa kalmado niyang ugali. Dapat ay nakaramdam siya ng pagkakasala. Ang kanyang matapang na asawa ay sumigaw sa kanya. Pinapabalik siya sa kanyang kwarto. Samantala, ikinatuwa ng homeroom teacher na nailathala ang artikulo. Sa kabilang banda, ang vice principal ay may malungkot na ekspresyon, sumisigaw na ang journalist ay basura. Nagulat ang homeroom teacher sa sinabi ng vice principal. Hindi lang ang chairman ang humarap sa journalist, kundi nakipag-ugnayan din siya sa inspector. Ang superior ay personal na inayos ang isang pagpupulong kasama ang inspector. Binigyan siya ng babala na kung ipagpapatuloy niya ang pag-iimbestiga sa kaso sa
paaralan, baka mawalan siya ng trabaho. Ang artikulo na naglalantad sa nakaraan ng journalist ay inilathala online. Nagbago ang opinyon ng publiko laban kay Inha. Nagsagawa din ang paaralan ng isang pagpupulong ng mga magulang at guro. Sinabi ng ilang magulang na binayaran ni Inha ang journalist upang isulat ang artikulo. Ngunit may ilan pa ring naniwala kay Inha. Kahit na alam ng ina niyang Chul na may mali ang anak, patuloy pa rin siyang sumuporta kay Inha upang makuha ang katotohanan. May mga hindi tamang komento tungkol sa pamilya ni Sunho na ipinost online. Agad na pinatay ng tiyahin ang computer upang hindi makita ni Inha. Ngunit sa kanyang matinding pagbabasa sa mga komento, nagmadali ang asawa na umuwi at nakita niyang naguguluhan si Inha. Hindi siya makapaniwala na maaring maging kasing kapal ng mukha ang mga tao na gawing biktima ang salarin. Inaliw siya ng asawa at sinabing magpatuloy lang siya. Samantala, nag-ayos ang chairman ng pribadong pagpupulong sa journalist. Nais niyang suhulan ang journalist upang mawala na ang issue. Sinabi ng journalist ang kanyang hinuha na si Jun Seok ang salarin na nagtulak sa kanyang kaibigan at ang chairman ang nagtatago ng krimen. Tinanong ng chairman ang journalist kung kailangan niya ng pera. Sumagot ang journalist na syempre, lahat ay nangangailangan ng pera, tulad ng paghuli ng malaking isda. Tumawa ang chairman ng may tagumpay at inilabas ang voice recorder. Hindi na bago ang journalist. Bago pumasok, naitala na niya ang lahat. Higit pa, hinamon niya ang chairman. Sinabing kung gusto niya, maaari niyang ipagpatuloy ang pagre-record. Gabing iyon, nagkita si Inha at ang asawa niya kasama ang mga magulang ng batang babae na gusto ni Sunho. Galit na sinabi ng ina na si Sunho ang tunay na salbahe. Hindi naintindihan ni Inha kung ano ang sinasabi ng ina. Bakit ang anak niya ang salarin? Ang labis na magulang na nagsabi na nasira na ni Sunho ang buhay ng kanyang anak at dahil doon hindi na nakapasok ang anak niya sa paaralan. Kalmadong tinanong ng asawa kung anong ginawa ng anak nila. Sumagot ang galit na ina na may ginawang masama si Sunho sa kanyang anak. Pagkarinig nito, pareho silang natigilan at napatulala. Sa kaibahan ng saya ng ina, nagmakaawa ang asawa sa ina ng batang babae. Napayagan silang makita siya, ngunit tumanggi ito. Patuloy niyang inaalipusta si Sunho ng mga matinding panlalait. Pinalayas nila ang dalawa bago gumawa ng malaking gulo. Umuwi si Inha na malungkot, humihiling sa kanyang asawa na pababain siya mula sa kotse. Nakita ang asawa niyang labis na nagdadalamhati ang kanyang misis at nasaktan ang kanyang puso. Pinayuhan niya siya. Naniniwala siya na hindi gagawin ng anak nilang si Sunho ang ganoong bagay. Samantala, ang ina ni Jun Seok ay papunta upang sunduin ang kanyang anak mula sa paaralan. Ang ibang mga magulang na sinusubukang makipag-ugnayan sa kanya ay nilapitan siya upang makipag-usap, ngunit ayaw niyang ipagpatuloy ang usapan. Dumating si Jun Seok. Awang-awa ang ina at iniiwasan ang kanyang anak at pumasok na agad sa kotse. Napansin din ni Jun Seok ang kakaibang kilos ng kanyang ina, ngunit nagkunwari pa rin siyang inosente. Nadismaya ang ina nang makita niyang walang takot si Jun Seok. Nakarinig siya ng recording sa rooftop at iyon ang dahilan ng hindi pagkakasunduan nilang dalawa. Galit na tumigil ang ina at pinapark ang kotse sa gilid ng kalsada. Tinanong niya kung bakit may lipstick ng babae sa drawer ng desk ni Jun Seok. Nataranta si Jun Seok nang hinanap ng kanyang ina ang kanyang mga gamit at tinanong kung bakit hindi siya pinaniniwalaan. Biglang naalala ng ina ang sinabi ng kanyang asawa na hindi nila dapat ipaalam kay Jun Seok ang tungkol sa video. Galit na lumabas si Jun Seok ng kotse at naglakad pa uwi. Mabilis na tumakbo ang ina upang habulin siya, ngunit tumakas na si Jun Seok. Pag-uwi, narinig ng ina ang chairman na nag-uusap sa telepono. Nalaman niyang may nagpakalat ng impormasyon tungkol sa kanilang pamilya. Natakot ang ina ni Inha nang pumunta sila upang makipagkita sa pamilya ng batang babae na gusto ni Sunho. Nagtaka siya kung alam ba ni Inha ang nangyari sa rooftop, ngunit pinanatag siya ng asawa na siya lang ang nakakaalam ng katotohanan. Matapos bumalik ang kanilang anak, sinabi ng chairman sa kanya na maghanda ng aplikasyon para mag-aral sa ibang bansa. Ngayon ay nais ng chairman na iligtas ang kanyang anak mula sa gulo. Ang nalulumbay na ina ay naghanap ng pampalipas oras sa alak at sigarilyo upang matakpan ang kanyang kalungkutan. Hindi nagtagal, sinadyang winasak ng ina ang lipstick na nakita niya. Nagtataka ang asawa kung anong ginagawa ng misis. Mabigat na ang iniisip ng kanyang asawa at unti-unti nang nawawala ang kanyang pagkatao. Tinanggap niya ang katotohanan upang protektahan ang anak. Nais sanang saktan ng asawa ang misis, ngunit hindi niya ito ginawa. Pinagbantaan niya ang misis na huwag pabagsakin ang kanilang pamilya. Narinig ni Jun Seok ang lahat ng ito. Samantala, dumating ang homeroom teacher sa bakery, ngunit sarado ito. Tinawagan niya ang tiyahin upang mag-ayos ng dinner date. Galit na galit ang tiyahin dahil ang Parent Association ay nagpapakalat ng mga chismis tungkol sa kanilang pamilya. Humingi ng paumanhin ng guro sa kanya dahil hindi niya ito napigilan. Ngunit ikinuwento lamang ng tiyahin ang kanilang kwento ng walang hinanakit o sisi sa kanya. Kailangan nilang labanan ang buong bansa. Dahil dito, naramdaman ng guro na may kasalanan siya. Ang mga bata naman ay nakakaramdam ng seguridad dahil alam nilang nandyan siya para sa kanila. Biglang tumawag ang asawa. Nais niyang makipagkita agad sa homeroom teacher. Nagulat si Inha nang malaman niyang nais makipagkita ng asawa sa guro at nagtaka kung nais ba niyang tanungin ang tungkol sa nangyari kanina. Takot na sinabi ni Inha, "Huwag mo na gawin yan." Pero iginiit ng asawa na tama ang gawin ito. Pinili niyang magtiwala sa kanilang anak. Sumigaw ng sakit si Inha. Natatakot na ang anak nila ang salarin. Gusto lamang niyang protektahan siya. Sinabi ng asawa, "Kung gagawin natin yan, wala tayong pagkakaiba sa kanila." Malungkot na nagkulong si Inha sa kanyang kwarto. Pinili ng asawa na magtiwala sa kanilang anak, kaya nagpunta siya upang makipagkita sa guro. Ngunit hindi pa nakikita ng guro ang batang babae na gusto ni Sunho mula nang umalis ito sa paaralan. Tinanong ng ama ang guro na suriin ang mga petsa ng pagliban ng batang babae. Nais
Nais niyang tiyakin kung totoo ang sinabi nila. Bilang isang taong nagtatrabaho sa larangan ng edukasyon, nagbigay ang asawa ni Inha ng ilang kapaki-pakinabang na payo sa guro. Bago umalis, sinabi ng guro na alam ng vice principal ang tungkol sa pambubuli sa batang babae. Mukhang ipinaalam ng pulisya ang tungkol dito sa vice principal. Ang paglabas ng impormasyon ay umabot sa inspector. Nagalit na pinagalitan ang kanyang mga subordinate dahil sa paglik nito. Kasabay ng pagdating ng journalist, galit na galit ang inspector dahil lalo pang pinapalala ng journalist ang sitwasyon. Binalaan ng inspector ang journalist na maging maingat at huwag ilagay sa panganib ang pamilya ni Inha muli. Ang eksena ay lumipat sa pag-uwi ng anak. Nagulat siya nang makita ang kanyang ina na naghihintay pa sa madilim na kwarto. Tinanong ni Inha ang kanyang anak tungkol sa taong lihim na gusto ni Sunho at tinanong ng ina kung bakit itinagong ito ng kanyang anak. Ang sagot ng anak ay dahil lubos niyang pinagkakatiwalaan ang kanyang kapatid na lalaki. Nakita ni Inha ang pagiging matatag ng kanyang anak at nakaramdam siya ng konting kalungkutan. Kailan pa siya nagduda sa kanyang anak? Samantala, papauwi na ang asawa nang huminto siya sa lugar kung saan nagtatrabaho ang estudyante part-time. Nagulat ang batang lalaki nang makita ang guro na malungkot na nakaupo sa isang sulok. Sinabi ng guro na dumaan siya upang tiyakin na maayos ang kalagayan ng bata. Ang makita ang estudyante na lumaki ay nagpasaya sa kanya. Masayang umuwi ang asawa. Lumapit siya ng mahinahon sa kanyang misis. Humingi ng paumanhin si Inha sa asawa dahil sa pagkawala ng pasensya. Dapat ay pinagkatiwalaan nila ang kanilang anak. Nagyakap silang masaya. Kinabukasan, binisita ni Inha ang kanyang anak. Masaya niyang ikinuwento sa kanya ang nangyari. Samantala, natuklasan ng guro ang araw kung kailan madalas mag-absent si Sunho sa paaralan. Lahat ay unti-unting nagkakaroon ng koneksyon. Pumunta muli ang asawa sa bahay ng batang babae, ngunit ayaw siyang makita ng pamilya. Nang makita ang determinasyon ng asawa na matuklasan ang katotohanan, binigyan siya ng pagkakataon at sinabi na ang kaarawan ng kanilang anak na babae ay September 19. Galit na galit si Junseok sa paaralan. Kasama ang kanyang gang, hinarap nila ang matabang lalaki at pinarusahan ito. Banta niya na kung magsusumbong pa ang matabang lalaki, papatayin siya nito. Ngayon, naintindihan na ng matabang lalaki kung paano naramdaman ni Sunho dati. Palagi siyang binubuli ng mga ito. Isang bagong problema ang dumating kay Inha. Tinanggihan ng paaralan ang kanyang petisyon. Pumunta si Inha sa flower shop. Sinabi ng may-ari ng tindahan na masaya si Sunho nang bumili ng mga bulaklak upang makipagkita sa batang babae na gusto niya. Ngunit mukhang hindi sila nagkita at umalis si Sunho. Malungkot na naalala ni Inha na nag-order din si Sunho ng birthday cake noong araw na iyon at nag-coincide pa ito sa kaarawan ng batang babae na gusto ni Inha. Mabilis na pumunta si Inha sa library upang suriin. Noong kaarawan ni Sunho, siya ay nasa library at nagbabasa. Naalala ng librarian na sobrang saya ni Sunho, parang may hinihintay. Samantala, dumating ang mga inspektor sa bahay ng chairman. Sinabi nila na wala silang nahanap na ebidensya mula sa security camera ng kotse. Naisip ng ina ni Junseok na ligtas na siya. Ngunit sinabi ng inspektor na nakumpirma nilang na-edit ang video ng 30 minuto at tinanong kung nasaan siya noong oras na iyon. Naramdaman niyang naiinsulto siya sa masamang puna na iyon. Sinabi ng inspektor na hindi na niya kailangang sagutin. Mag-iimbestiga pa siya. Ipinaliwanag niya na in-stop niya ang kotse doon at nagkaroon sila ng hindi pagkakasunduan ng kanyang anak. Kaya't huminto siya upang ayusin ang issue. Inisip ng inspektor na kunin ang pahayag ni Junseok. Ngunit tumanggi ang ina. Sinabi niyang walang obligasyon ang anak niya na sumunod at na siya ay matagal nang tumulong sa pamilya ng biktima. Narinig ito ng chairman na nagsabi na ang mga inspektor ay nag-iimbento lang ng mga bitag. Natakot ang ina na baka dumaan ng pulis sa kanilang anak. Ngunit sumigaw ang chairman, "Tumahimik ka. Hayaan mong ako ang bahala." Sa labis na pagkabahala, nagdesisyon ang ina na uminom ng pampatanggal ng kaba. Kahit ilang beses siyang tinawagan ng kanyang ina, pinapatay ni Junseok ang kanyang telepono at hindi sumasagot. Nagsimula na ang unang klase, ngunit imbis na magturo, ipinakita ng homeroom teacher sa klase ang isang video. Nag-umapaw ang kasiyahan ng mga estudyante sa pagbabago ng paraan ng pagtuturo. Ipinakita ng guro ang mga video ng karahasan sa paaralan na naipost online, kung saan maraming tao ang naging biktima. Dahil dito, hindi na malayang naging magulo ang pakiramdam ni Junseok. Pinilit niyang kunin ang kanyang mga libro at notebook upang madistract ang sarili mula sa video. Hindi pa doon natapos, nakialam ang homeroom teacher sa plano ng vice principal. Ang vice principal ay naglalayon ng isang kampanya laban sa karahasan. Ngunit nang mabasa ang seksyon tungkol sa solusyon, inutusan niya ang mga estudyante na pumunta sa mga guro at manahimik. Sinabi ng vice principal na ito ay isang magandang paraan upang turuan ang mga estudyante. Ngunit hindi lang ang homeroom teacher ang tumutol, kundi pati na rin ang ibang mga guro. Wala raw kasing parusa para sa mga bully. Dahil sa ganitong pananaw, lalo pang humihina ang estado ng paaralan araw-araw. Mayong gabi, binisita ng ama ang kanyang anak sa ospital. Nagulat siya nang makita niyang nagising na ang anak. Namutla siya at dali-dali itong niyakap si Sunho. Matapos ang mahabang panahon ng pagiging walang malay sa kama, bumalik na si Sunho. Ang mga luha ay tumulo sa mga pisngi ng ama. Ngunit ito ay isang panaginip lamang ng ama ni Sunho. Nakahiga pa rin si Sunho sa kama ng ospital at hindi pa rin bumabalik ang kanyang malay. Nilulo ng ama ang kanyang mga luha. Sa puntong iyon, tumawag si Inha. Nakita niya ang ebidensya na hindi nakipagkita si Sunho sa batang babae na gusto niya. Sa ika-19 ng buwan, ito ay nagpapatunay na hindi ang kanilang anak ang salarin. Kaagad na pumunta si Inha upang ipaliwanag sa ina ng batang babae. Noong kaarawan ng batang babae, umorder si Sunho ng birthday cake. Ngunit kinansela ang petsa. Nagpunta si Sunho sa library upang magbasa hanggang gabi. Nainis ang ina ng batang babae na ipinagtanggol ni Inha ang kanyang anak. Tinutulan ni Inha ng may kumpiyansa na naaalala ng librarian ang lahat ng nangyari noong araw na yon. Hindi nakita ni Sunho ang kanyang anak na babae, ngunit pinaghihinalaan pa rin siya ng ina. Inakala ni Inha na nagsisinungaling lamang siya. Sinabi ni Inha na kung nais ng ina malaman ang katotohanan, dapat siya mismo ang magpunta at mag-check. Bilang isang ina na may anak sa ospital, naiintindihan ni Inha ang sikolohiya ng ibang mga ina.
Kahit mahirap, kailangan nilang harapin ang responsibilidad. Bumalik sa nakaraan, bago ang kaarawan ng batang babae, niloko ni Junseok ang nararamdaman ng batang babae na lihim na gusto ni Sunho at siya ay nadismaya ng umuwi. Tumakbo si Sunho papunta sa kanya. Gusto sana niyang yayain siyang mag-date sa kanyang kaarawan. Nakita ito ni Junseok at gusto niyang sirain ang relasyon nila. Inayos ni Junseok ang kanilang pagkikita. Masayang nagpunta ang batang babae upang makipagkita kay Junseok. Ngunit hindi ito dumating, kaya't naiwan siyang nag-iisa. Nadismaya si Sunho dahil sa pagtanggi ng batang babae at umuwi. Ang batang babae, nang matutunan na siya ay niloko lamang, ay labis na nainis. Sa kasamaang palad, nahulog siya sa mata ng isang salbahe. Manhid at walang pagsisisi si Junseok. Matigas ang ulo at walang galang. Sumigaw ang ina nito at pinagsabihan siyang huwag nang pumasok sa paaralan. Ngunit hindi siya natakot. May lakas siya dahil sa kanyang makapangyarihang ama. Nagngangalit si Junseok. Nagsisigaw sa kanyang ina, lalo na't malapit na siyang umalis para mag-aral sa ibang bansa. Nabigla ang ina sa kanyang asal. Sinabi ni Junseok na kinamumuhian niya si Sunho dahil ang pamilya nito ay palaging masaya at buo, kaya't naiinggit siya. Samantala, inayos ni Inha na makipagkita sa batang babaeng binubuli. Narinig niyang kinansela ni Junseok ang kanilang pagkikita ng batang babae na gusto ni Sunho. Simula noon, hindi na siya pumasok sa paaralan. Kumilos na rin ang journalist at nilapitan ng security guard para sa karagdagang impormasyon. Alam niyang na-delete na ang CCTV footage. Manhid ang security guard at nagkunwaring hindi alam ang nangyari. Bago umalis, iniwan ng journalist ang kanyang contact information. Nang lumabas siya sa gate ng paaralan, nagulat siya nang makita ang security guard na nagmamadaling umalis. May sumunod na itim na kotse. Dali-dali pumunta ang journalist sa police station upang imbestigahan ang itim na kotse. Nagkataon na alam ng journalist na kamakailan lamang pumanaw ang asawa ng security guard. Ang nagdadalamhatiting security guard ay tumawag sa chairman upang makipagkita sa kanyang anak. Ngunit tinanggihan siya ng chairman. Nang gabing iyon, inanyayahan ng chairman ang ama ni Sunho upang mag-usap. Ipinahayag nito ang pakikiramay sa pagpapagamot ng kanyang anak. Harap-harapang nakatayo, tahimik na nakikinig ang ama ni Sunho sa lahat ng sinabi ng journalist. Nais ng chairman na ayusin ang bagay ng maayos. Ngunit tumanggi ang ama ni Sunho. Galit na umalis ang ama ni Sunho at hindi pinansin ang mga pagbabanta ng chairman. Agad pagkatapos, nakipag-ugnayan ang ama ni Sunho sa mamamahayag. Nagulat ang mamamahayag na ganoon na lamang ang tiwala sa kanya ng ama ni Sunho. Sa totoo lang, matagal na niyang kaaway ang chairman. Kaya niya iniimbestigahan ang kasong ito. Sinabi ng ama ni Sunho sa mamamahayag na gawin ito ang nararapat niyang gawin. Samantala, balisang hinahanap ng ina ni Junseok ang kanyang anak na umalis ng bahay noong umagang iyon. Nakiusap si Junseok sa isang pulubi. Nabilhan siya ng alak at sigarilyo. Ngunit nadiskubre ito ng isang part-time na empleyado. Ibinalik ng empleyado ang pera kay Junseok na ikinagalit niya, kaya dinagdagan pa niya ang pera upang ipabili ang sigarilyo. Ngunit pabalang na sinabi ng empleyado na hindi naman pinaghirapan ni Junseok ang perang iyon, kaya mas mabuting kunin na lang niya pabalik. Dahil sa katigasan ng ulo ni Junseok, muntik na siyang saktan ng empleyado. Ngunit nagbago ang isip nito. Pinayuhan na lang siya ng empleyado na umalis bago pa tumawag ng pulis ang chairman. Dahil sa hiya, tumakbo palayo si Junseok. Nabalitaan ng chairman ang pagkawala ng kanyang anak at nagalit siya sa kanyang asawa dahil hindi nito makontrol ang bata. Samantala, napadaan si Junseok sa panaderya ni Inha. Gusto sana siyang kausapin ng kanyang tiyahin kaya pinigilan siya. Ngunit tumakbo ang matigas ang ulong bata at tumawid sa pangunahing kalsada. Kinagabihan, biglang tumawag ang gwardiya sa ama ni Sunho. Sinabi nitong sasabihin na niya ang buong katotohanan. Ngunit bigla siyang nabangga ng sasakyan. Nag-alala ang ama ni Sunho nang biglang maputol ang tawag. Nangamba siya na may masamang nangyari sa gwardiya. Sa parehong oras, nakatanggap ng tawag ang investigador mula sa ama ni Sunho. Nagulat ang investigador na wala ang gwardiya sa punerarya. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na magsiyasat. Nagkataon namang may isang estrangherong lumitaw at umalis sakay ng isang itim na kotse. Kinabukasan, pumunta sa istasyon ng pulis ang ama ni Sunho upang kumpirmahin ang nangyari. Pinaghinalaan ng investigador na may itinagong ebidensya ang gwardiya. Ayaw niyang kumilos muna ang ama ni Sunho. Naiinis naman ang ama ni Sunho dahil tila walang silbi ang mga pulis. Yumuko ang investigador at humingi ng paumanhin sa ama ni Sunho dahil sa pagkaantala. Kinumpiska ng pulisya ang video footage ng aksidente. Makikita roon na bumaba ang salarin matapos mabangga ang biktima. Sa sandaling iyon, dumating ang mamamahayag at gumawa ng eksena. Iginiit na ang chairman ng may sala. Galit na hinawakan ng investigador ang kwelyo ng mamamahayag at pabulong na sinabing may mga mata at tainga ang chairman kahit saan. Naunawaan iyon ng mamamahayag. Samantala, sinabi ng chairman sa kanyang asawa na patay na ang driver. Takot na nagtanong ang asawa kung may kinalaman ba sila rito. Buong kumpiyansang sinabi ng chairman na maayos na niyang naasikaso ang lahat, na wala ang telepono ng guwardiya at wala silang makitang ebidensya. Labis na nabigla ang asawa sa nalaman niyang may sinaktan ang kanyang asawa, ngunit patuloy pa rin itong itinatanggi ang katotohanan. Nalungkot ang nakababatang kapatid na babae ni Sunho sa pagkamatay ng guwardiya. Kahit nagsinungaling ito, isa pa rin siyang mabuting tao. Noong gabi bago ang aksidente, sinubukan niyang bigyan ng babala ang pamilya ni Inha. Sayang at naging napakalupit ng mga nangyari. Bumalik sa paaralan si Junseok matapos ang isang araw na pagliban. Mukha siyang iritable habang napapalibutan ng kanyang mga kaibigan. Kumalat sa buong paaralan ang balita tungkol sa pagkamatay ng guwardiya at hindi pa nahuhuli ang salarin. Nais ng vice principal na magsagawa ng burol para sa guwardiya na ikinapagtaka ng kanilang advisor. Dumalo rin ang ama ni Sunho sa burol. May nawawalang anak ang guwardiya. Nagkataon namang pauwi na ang ama ni Sunho nang makita niya ang korona ng chairman, kaya labis siyang nagalit. Galit na galit, sinugod niya ang opisina ng chairman at tinanong kung bakit nito sinaktan ng isang tao. Sa tindi ng galit, sinunggaban niya sa leeg ang chairman. Sumigaw ang chairman at tinanong kung ano ang ginagawa ng ama ni Sunho. Nagbanta pa siya na ang susunod ay ang kanyang anak. Hindi na napigilan ng asawa ang kanyang sarili at sinuntok niya sa mukha ang chairman.
Sa labas, narinig ng mga empleyado ang kaguluhan kaya agad silang pumasok upang umawat. Umalis ang ama ni Sunho, nagalit na galit. Nagpunta siya upang kausapin ang estudyanteng nagtatrabaho roon. Labis na nagulat ang binata nang makita ang mga sugat ng guro kaya tinanong niya kung bakit ito nakipag-away. Nauunawaan na ng estudyante ang pakiramdam ng paggamit ng kamao para lutasin ang problema. Nadiskubre ng asawa ang gulong ginawa ng kanyang mister sa paaralan. Hinikayat ni Inha ang kanyang asawa. Sinasabing dapat pa niyang lakasan ang pagsuntok sa chairman. Nalungkot ang lalaki dahil parang karahasan lang ang alam niyang paraan. Ngunit ang ginawa niya ay nagbigay naman ng lakas ng loob kay Inha. Nang makita ng kanilang anak na masayang nagyayakapan ng kanyang mga magulang, nakaramdam siya ng selos. Samantala, abalang-abalang iniimbestigahan ng pulisya ang aksidente. May dalawa ng naunang kaso ang salarin. Alam ng investigador na isa itong bayarang gumagawa ng maruruming trabaho para sa mayayaman. Nanatiling matigas ang salarin sa harap ng pulisya dahil handa na siya sa lahat ng paraan para makaiwas sa parusa. Pinipiga ng investigador ang kanyang utak habang sinusuri ang kolog ng biktima. Bigla niyang nakita na nakipag-ugnayan ang biktima sa chairman. Agad na pumunta ang investigador at ang kanyang mga kasamahan sa bahay ng chairman. Mainit silang tinanggap nito. Tinanong ng investigador kung ano ang relasyon ng chairman at ng gwardiya at kung bakit nasa kanila ang numero nito. Sumulyap ang chairman sa nanginginig niyang asawa at kalmadong sinabi na nagpalitan lamang sila ng impormasyong may kinalaman sa trabaho. Nagtaka ang investigador kung bakit ang chairman ang tinawagan ng gwardiya sa halip na pulis. Ngunit handa na ang chairman sa ganitong mga tanong kaya madadali niyang nalinlang ang mga pulis. Sumunod namang kinwestiyon ng kanyang asawa. Sinabi ng babae na tinawagan niya ang gwardiya upang magtanong tungkol sa kalagayan ni Sunho. Binanggit ng pulis na bago mamatay ang gwardiya, tumawag ito sa pamilya ni Inha. Kinabahan ng ina. Iniisip na baka alam na nila ang katotohanan. Ngunit nanatiling kalmado ang chairman na parang walang nangyari. Labis namang natakot ang asawa nang tuluyan niyang maunawaan ang tunay na pagkatao ng kanyang mister. Samantala, pumasok si Junshok sa silid ng gwardiya at hinalughog ang mga locker. Nakita ito ng nakababatang kapatid na babae ni Sunho. Binigyan niya ng pagkakataon si Junshok na umamin at tinanong kung siya ba ang may sala. Ngunit itinulak lamang siya nito at umalis. Kabaligtaran ni Junshok, nauunawaan ng matabang binata ang pakiramdam ng pagiging inaapi. Pinayuhan siya ng isang babaeng estudyante na magsabi ng totoo sa guro na ikinahiya niya ng kaunti. Ito rin ang unang pagkakataon na nakipag-usap ng maayos ang babaeng estudyante sa kaklase kaya napasaya siya nito. Araw-araw pagkatapos ng klase, pumupunta ang kapatid ni Sunho sa bahay upang maghatid ng mga liham para sa babaeng gusto ni Sunho. Binabasa ng babae ang lahat ng liham. Wala namang sama ng loob ang kapatid ni Sunho sa kanya. Nabagbag ang damdamin ng babae sa kanyang kabutihan. Kinabukasan, pumunta si Inha sa istasyon ng pulis. Nakakita sila ng video recording mula sa locker ng istasyon. Makikita roon na may inilagay ang ina ni Junshok sa locker. Maya-maya, dumating ang gwardiya upang kunin iyon. Nabigla si Inha nang malaman na may koneksyon sila. Samantala, umuwi ang chairman at napansin na wala ang kanyang asawa. Naiinis, pumasok siya sa silid at nakita ang telepono ng kanyang asawa na naiwan sa bahay. Ipinaalam ng pulis na ang kanyang asawa ay isa na ngayong suspek. Nagulat ang chairman. Inutusan ng pulis na magtungo ang kanyang asawa sa istasyon kinabukasan at magpapadala sila ng supuena sa kanilang bahay. Nagbanta ang chairman na kapag mali ang kanilang investigasyon, mawawala ng trabaho ang investigador. Galit niyang inihagis ang telepono. Samantala, ang kanyang asawa ay nakatayo sa tulay, nakatingin sa malamig na ilog at nag-aalinlangan. Bigla niyang narinig ang boses ng kanyang anak kaya tinalikuran niya ang masamang balak. Kinabukasan, dumating ang ina ni Junshok upang makipagtulungan sa investigasyon. Tinanong siya ng pulis kung binayaran niya ang gwardiya, ngunit itinanggi niya ito. Sinabi niyang ang pera ay utang na ibinigay niya sa gwardiya upang mabayaran nito ang kanyang mga utang. Nakialam ang abogadong katabi niya nang masyado ng maraming tanong ang pulis. Nadismaya ang investigador dahil natapos ang unang interogasyon nang walang makabuluhang resulta. Nalungkot si Inha dahil hindi pa rin nahuhuli ang ina ni Junshok. Habang kausap ang kanyang asawa, biglang naalala ng ama ni Sunho ang regalong ibinigay ng gwardiya. Nabanggit noon ng gwardiya ang tungkol sa isang cactus. Agad na inalis ng ama ang lupa mula sa paso. Nagulat si Inha nang matagpuan nila ang cellphone ng kanilang anak sa loob. Pareho silang nabigla nang marinig ang audio recording na nagpapatunay na si Junshok ang may sala sa pagtulak sa kanilang anak. Kinilabutan si Inha sa ideyang kayang gawin iyon ng isang bata, lalo pat tinakpan pa siya ng kanyang ina. Dinala ng ama ang ebidensyang iyon sa pulisya. Tahimik na nakinig ang investigador sa pag-amin ng ina, halatang nagulat. Isa itong matibay at hindi matatawarang ebidensya. Nalaman din sa cellphone ang mga mensahe ng mga bata. Nakahinga ng maluwag ang pamilya dahil nahanap na nila ang ebidensya. Malalantad na rin ang may sala. Samantala, umiinom ng labis ang ina ni Junshok at balak ng tumakas palabas ng bansa. Naiinis ang chairman sa kalagayan ng kanyang asawa. Kinabukasan, dinala ng chairman ang kanyang asawa sa paliparan. Ngunit bago pa sila makaalis ng bahay, tumawag ang investigador. Pinagbawalan ng chairman ang kanyang asawa na sagutin ang tawag. Sinabi niyang matatapos ang lahat kapag nakasakay na sila sa eroplano. Dahil hindi siya makontak, ang chairman naman ang tinawagan ng investigador. Lalong nagalit ang chairman nang malaman na pinapatawag ang kanyang asawa. Napapaligiran na ng pulis ang kanilang bahay. Galit na tumawag ang chairman sa kanyang nakatataas upang humingi ng tulong. Ngunit dahil hawak ng investigador ang audio recording, wala nang magawa ang nakatataas. Sinabihan ng chairman ang kanyang asawa na sundin ang kanyang utos. Maya-maya, umamin ito sa pulisya. Sinasabing naroon siya sa pinangyarihan. Ngunit ibinuntun niya ang lahat ng sisi sa gwardiya at sinabing binablackmail siya nito dahil hawak nito ang cellphone. Nagitngit sa galit ang investigador dahil ayaw magsabi ng totoo ng ina. Walang tigil naman sa pag-iyak ang babae sa loob ng detention room. Kalaunan, ipinatawag si Junshok para sa
investigasyon. Takot na sumulyap siya sa kanyang ama na nasa tabi niya. Bago pa sila pumunta roon, inihanda na ng chairman ang kanyang sasabihin. Ipinahayag niyang aksidente lamang ang nangyari sa rooftop at si Sunho pa ang nagaya ng pagkikita. Itinanggi rin niya ang pang-aapi kay Sunho at sinabing biro lamang ng mga bata ang video kung saan binubugbog ang biktima. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, pansamantalang pinalaya ang dalawa. Paglabas nila ng istasyon ng pulis, hindi inaasahang nakasalubong nila si Inha. Dahil sa konsensya, hindi makaharap ng ina ni Junshok si Inha. Kahit may ebidensya, hindi pa sila mahatulan ng investigador dahil kulang pa sa mga saksi. Kung walang saksi, hahaba lamang ang kaso. Nadismaya ang pangunahing babae dahil hindi pa sila nahuhuli. Pinipigilan niya ang kanyang luha habang patuloy na naghahanap ng mga saksi. Nakipag-ugnayan ang asawa sa mamamahayag upang humingi ng tulong. Ibinigay niya rito ang audio recording at nanumpang sa pagkakataong ito. Pagbabayarin niya ang mga ito. Ilang sandali lang, nailathala na ang artikulong naglalantad sa kaso. Galit na inihagis ng chairman ang dyaryo na hawak niya. Ngunit hindi sapat ang isang artikulo lamang upang mapanagot ang mga ito. Tinanong ni Inha kung bakit hindi pa sila inaaresto at ikinukulong. Pumasok pa rin sa paaralan si Junshok kinabukasan, gaya ng utos ng chairman. Dahil kung hindi siya papasok, para na rin niyang inaamin ang kanyang kasalanan. Pinag-uusapan ng buong paaralan si Junshok. Labis siyang kinamuhian ng nakababatang kapatid ni Sunho. Kahit gusto niya itong saktan, pinigilan niya ang sarili. Ipinagtanggol pa rin ng vice principal si Junshok at inutusan ng advisor na kontrolin ang opinyon ng mga estudyante. Ngunit iba ang pananaw ng mga bata. Nabigla si Junshok nang itapon sa gilid ang kanyang mesa, bukod pa sa mga panlalait na ibinato sa kanya. Ipinatawag siya ng kanilang advisor upang kausapin. Para makapag-usap ng pribado, iminungkahi ng guro na ilipat si Junshok sa hiwalay na klase. Ngunit matigas pa rin itong tumangging aminin ang kanyang kasalanan. Pagsapit ng tanghalian, tuluyan siyang iniwasan ng lahat dahil itinuturing siyang kahihiyan ng paaralan. Samantala, iniisip ng ina ni Junshok ang mga sinabi ng kanyang anak. Upang protektahan ito, pinuntahan niya si Inha. Inamin niyang kasalanan niya ang lahat, ngunit huli na ang kanyang pag-amin. Hindi mapatawad ni Inha ang taong nanakit sa kanyang anak. Nawalan siya ng kontrol at malakas na sinampal ang ina ni Junshok habang sumisigaw. Paano nagagawa ng isang tao ang maging ganito kalupit? Kahit lumuhod at magmakaawa ang ina ni Junshok, hindi pa rin nagkakamalay si Sunho. Sa araw ding iyon, may bagong impormasyong natanggap ang pulisya. Sa kaarawan ng babaeng gusto ni Sunho, hindi siya pinuntahan ni Junshok. Ibig sabihin, hindi siya ang umatake rito. Nagulat ang ama sa impormasyong ito. Upang mas mapalalim ang investigasyon, ipinatawag ng investigador ang grupo ng magkakaibigan para tanungin. Sa sobrang takot, umamin sila na si Junshok ang utak ng lahat. Nandidiri ang investigador sa pagkukunwari ng mga batang ito. Sumunod na tinanong si Yang Chul. Inamin niyang narinig niyang inaayos ng biktima ang pakikipagkita kay Junshok sa rooftop. Dati silang magkaibigan, ngunit nagbago si Junshok. Kahit pagsisihan pa niya ngayon, huli na ang lahat. Upang mapanatili ang kaayusan sa paaralan, nagdaos ng emergency meeting ang chairman. Ipinilit niyang aksidente lamang ang lahat upang itago ang kanyang kasalanan at nais niyang may managot. Gagawing scapegoat ng chairman ang principal. Galit na sinabi ng advisor na wala namang kasalanan ang principal at kung may dapat magbitiw, ang chairman yon. Ang principal, na nakaupo sa tabi niya, ay napagtantong may bahagi rin siyang pagkukulang kaya naghanda siya ng resignation letter. Ang tanging hiling niya ay huwag madamay ang ibang guro. Samantala, sa ospital, labis ang tuwa ng nakababatang kapatid ni Sunho nang makita niyang gumalaw ang mga daliri ng kanyang kuya. Agad niyang tinawagan ang kanilang mga magulang. Buong pamilya ay nagalak ng magising si Sunho mula sa mahabang pagkakatulog. Mahinang narinig ni Sunho ang tawag ng kanyang mga magulang at nakita ang mga pamilyar na mukha. Maging ang mga doktor ay nagulat sa himalang ito. Napaiyak si Inha sa muling paggaling ng kanyang anak. Ibinahagi ang magandang balitang ito sa lahat. Hindi mapigilan ang kanyang tiyahin ng saya at agad nitong tinawagan ang ina ni Sunho. Maging ang advisor ay hindi makapaniwala. Nagsagawa ang doktor ng paunang pagsusuri. Bagamat kayanan niyang igalaw ang kanyang mga daliri, wala pa siyang pakiramdam sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Pinakalma ng doktor ang lahat. Sinasabing isang himala na ang kanyang paggising at sa tulong ng therapy, maaari pa siyang makalakad muli. Ipinaalam sa pulisya ang paggaling ni Sunho. Ngunit hindi pa siya maaring kuhanan ng pahayag, kailangan pa nilang hintayin ang kanyang ganap na paggaling. Habang naghihintay, pinuntahan ng investigador ang bahay ng tauhan ng chairman. Ngunit nakatakas na ito bago pa mahuli. Samantala, sa bahay ng chairman, iminungkahi ng kanyang asawa ang diborsyo at hiniling ang kustodiya ng kanilang anak. Nagalit ang chairman na nagawa itong sabihin ng kanyang asawa. Ayon sa kanya, siya lamang ang makakapagprotekta kay Junshok at galit niyang binasag ang hawak na tasa. Narinig ni Junshok ang lahat. Kinabukasan, masayang pumasok sa paaralan ang kapatid ni Sunho. Binati ng lahat si Sunho sa kanyang paggising. Maliban sa mga bully na takot, tiyak na iimbestigahan ang pambubugbog kay Sunho upang makaiwas sa gulo. Nagpa siya ang mga bully na layuan at i-boycott si Junshok. Mula sa pagiging top student, bigla siyang naging taong iniiwasan ng lahat. Sa galit, tumakbo siya palayo. Nang bumalik ang guro sa silid-aralan, nagulat siya sa mga masasamang salita na nakadikit sa mesa ni Junshok. Agad niyang itinapon ang mga papel at lumapit sa harapan. Sinabi ng guro na mali ang ginagawa ng mga estudyante na panlalait kay Junshok. Kahit may kasalanan nito, nakaramdam pa rin siya ng pagkakasala sa nangyayaring pag-iisa nito. Umaasa siyang magbabago ang lahat sa kanilang klase tungo sa mas mabuti. Ang pagliban ni Junshok sa paaralan ay naiulat na sa kanyang mga magulang. Nag-aalala ang kanyang ina dahil hindi niya alam kung saan nagpunta ang anak. Kahit ilang beses niya itong tawagan, hindi sumasagot si Junshok. Sinisikap ng chairman na pakalmahin ang sitwasyon. Inutusan niya ang vice principal na dalawin si Sunho bilang kinatawan ng paaralan. Kasabay nito, nais din niyang bayaran ang gastusin sa pagpapagamot ni Sunho gamit ang pera. Sumang-ayon ang mga magulang sa ideyang ito dahil ayaw nilang maapektuhan ang kanilang mga anak. Maya-maya, kinausap ng ama ni Sunho ng pribado ang vice principal, ngunit hindi niya matanggap ang pera. Galit niya itong pinagsabihan, sinabing hindi sila
karapat-dapat maging guro at kung nais nilang magsisi, ayusin nila ang paaralan. Hindi pa tapos ang lahat. Ayon sa mga mamamahayag, maaaring makalusot si Junseok na may suspended sentence dahil menor de edad siya. Galit na galit si Inha dahil parang multa at pagkakakulong lang ang magiging kapalit na para sa kanya ay walang saysay. Ang huling pag-asa nila ay ang testimonya ni Sunho. Kapag nagsalita si Sunho, maaari nilang maipakulong ang mga ito. Sa kanyang mga panaginip, paulit-ulit na bumabalik ang lahat dahil kay Junseok. Isang malakas na ingay ang narinig mula sa silid ni Sunho, kaya agad na tumakbo ang kanyang ama at nadatnan siyang nakahandusay sa sahig. Masiglang sinabi ni Sunho na kaya na niyang igalaw muli ang kanyang mga binti. Pinigilan ng ama ang kanyang emosyon at mahinahong hinikayat ang anak na dahan-dahan lang at huwag pilitin ang sarili. Kinagabihan, lalong naging magulo ang lahat nang may pumasok na kakaibang tawag. Sa kabilang linya, sinabi ng chairman na alam niya ang lahat. Mabilis siyang umarkila ng tao upang patahimikin ang gwardiya at maitago ang sikreto. Ngunit kumampi ang kapalaran sa matuwid. May nakasaksi pala sa buong pangyayari noong gabing iyon. Sinabi ng tumawag sa chairman na kung nais nitong matahimik ang lahat, maghanda ito ng pera. Lalong uminit ang sitwasyon dahil sa banta ng taong iyon. Samantala, nagpanik ang ina ni Junseok nang malaman niyang nawawala ang kanyang anak mula pa umaga. Hinanap niya ito kung saan-saan, pati sa panaderya ni Inha ay nagpunta siya upang humingi ng tulong. Ngunit malamig na ang puso ni Inha. Tahasan siyang tumanggi at sinabing kung tunay nitong iniisip ang kapakanan ng kanyang anak, dapat na umamin na ito sa kasalanan. Umuwi ang ina ni Junseok na wasak ang loob at litong-lito ang isip. Kakapasok pa lamang ng chairman sa bahay nang biglang magwala ang kanyang asawa. Nagbabato at nagwawasak ng mga gamit para ilabas ang galit. Samantala, si Junseok ay palakad-lakad sa isang convenience store. Bumibili ng alak at nakikipagtalo sa empleyado. Malakas niyang hinamon ang mga ito na saktan siya. Galit na pinagsabihan siya ng empleyado, kung wala kang magawa sa buhay, gumawa ka ng makabuluhan. Nang makitang pagod na si Junseok, hinila siya ng empleyado papasok at inalok na makakain. Ngunit agad ding umalis si Junseok at dumiretso sa istasyon ng pulis. Pagdating doon, buong tapang niyang sinabi, "Ako ang may sala." Inamin niyang sinadya niyang itulak si Sunho na ikinagulat ng lahat. Dumating agad ang chairman at ang kanyang asawa. Inutusan ng chairman ang kanyang anak na umuwi na at huwag magsalita ng kung ano-ano. Ngunit nanindigan si Junseok. Sinabing siya ang tunay na salarin at siya ang nagplano ng lahat. Sa kabilang banda, dumating sa ospital ang nobya ni Junseok upang humingi ng tawad sa kapatid ni Sunho. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumakbo ang bata habang umiiyak. Hinabol siya ni Inha at mahigpit na niyakap upang pagaanin ang kanyang nararamdaman. Lalong tumindi ang tensyon nang maalala ni Junseok ang kasinungalingan ng kanyang nobya tungkol sa umano'y pananakit ni Sunho na nagdulot ng matinding hindi pagkakaunawaan. Habang unti-unting lumalabas ang katotohanan, tuluyan siyang bumigay at tumayo sa balkonahe, handang tapusin ang lahat. Dumating ang ama ni Sunho sa tamang oras at mahinahong pinayuhan si Junseok na isa lamang itong aksidente. Sinabi niyang lahat ng tao ay nagkakamali, ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo bumangon at nagiging mas mabuting tao. Dahil sa kanyang taus-pusong mga salita, napaiyak si Junseok at nagpasya siyang harapin ang kanyang kasalanan. Ang pangyayaring ito ang naging huling turning point tungo sa masayang wakas. Lihim na natagpuan ng ina ni Junseok ang ebidensya ng mga krimen ng chairman sa loob ng isang vault at ibinigay ito sa pulisya. Agad na iniutos ng investigador ang pag-aresto sa chairman. Galit na sumigaw at itinanggi ng chairman ang lahat. Ngunit huli na ang lahat. Kinabukasan, unti-unting bumuti ang lahat. Nagpasya si Junseok at ang kanyang ina na lumipat ng tirahan upang magsimulang muli. Bago umalis, humingi ng tawad si Junseok kay Sunho at pinatawad naman siya nito. Sa kabuuan ng kwento, ipinapakita na walang perpektong tao. Ang mahalaga ay ang matuto at magbago matapos ang pagkakamali. Bumalik si Sunho sa paaralan. Iniwan ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang buong kwento ay isang malalim na aral tungkol sa pagkatao, pagpapatawad at paghubog ng sarili. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.